Kabanata 401. Sino ang nagbabala sino? Naisip ni Lucy, gusto akong ipadala ni Mr. Ferguson sa ibang bansa. Magiging torture iyon kumpara sa workload ko ngayon. Makakabalik pa ba ako? Narinig niya ba yung sinabi ko sa tawag kanina? Kumalat ang gulat niya mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng ulo niya habang nanginginig. Alam na alam niya kung gaano kamahal si Eric kay Nicole ngayon. Si Eric ay tao rin sa kanyang salita. Mabilis na tinawagan ni Lucy si Quinn at umiiyak na nagmamakaawa. Wala pang isang oras, sumugod si Quinn na galit na galit. Nagkataon lang na nabangga niya si Nicole, na nagbabalak na mag-shopping. Naiinis na pumasok si Quinn sa pinto. Walang pagdadalawang isip, tinuro niya si Nicole at sinimanggutan, ikaw. Hiwalay ka na nga pero nanliligaw ka pa rin sa anak ko. Hinahayaan ka naming magkasundo, pero nagpapanggap ka na hindi masaya at ayaw, pero heto ka ngayon. Gaano ka kawalang modo? Tiningnan ni Nicole si Quinn ng malamig na tingin. Oo naman, si Quinn ay nakakadiri gaya ng dati. Mrs. Ferguson, I hope that you'll be a bit more respectful with your words. Don't think that I'll give in to you just because you're older. Nagalit si Quinn. Walang manners lang si Nicole. Sanay na siyang i-boss si Nicole noon. Akala niya hindi gagantay si Nicole, pero ginawa ni Nicole. Nalaman ni Quinn na hindi niya kayang labanan si Nicole. Natagpuan ni Quinn na hindi katanggap-tanggap na ang isang babaeng tulad ni Nicole ay talagang naglakas loob na labanan siya. Nagmamadaling pumunta si Lucy kay Quinn at umiyak. Madam, gusto ni Mr. Ferguson na paalisin ako papuntang ibang bansa. Kailangan mo akong tulungan. Ngumisi si Quinn at tumingin kay Lucy. Don't worry. With me around, no one will make you na umalis. You can stay here with confidence. Even if a certain someone doesn't want to see you, you can stay anyway. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Nagkaroon ba si Quinn ng ilang uri ng mapang uusig na maling akala? Akala ba niya hiniling ko si Lucy na umalis? Gayunpaman, hindi nag-abalang magpaliwanag si Nicole, mag-aksaya pa ng oras dito kasama ang isang matanda. Kinuha ni Nicole ang kanyang pitaka at naghanda na para umalis. Gayunpaman, hindi binalak ni Quinn na hayaan si Nicole na umalis ng ganoon kadali. Humakbang siya para pigilan si Nicole. Nicole, I'm warning you. Don't try to do anything to my son. Tingin mo ba walang nakakaalam sa pinagkakaabalahan mo? Nagtaas ng kilay si Nicole. Anong balak ko? Gusto mong patayin ang anak ko. Pinakain mo siya ng random na gamot. Binabantayan kita. Sino ang binabantayan mo? Malamig ang boses ni Eric habang pinipigilan ang galit. Nasa likod ni Eric si Mitchell. Tumingin si Quinn kay Eric at sabik na lumapit. Eric, itong babae. Sinabi ko na sa'yo noon. Kapag nanggugulo ka na naman, hindi na makakabalik si Ingrid sa loob ng 10 taon. Ang kanyang boses ay walang init at nagdadala ng matalim na lamig. Namutla si Quinn. Siya ay nagalit at nagreklamo, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. I-save mo. Nagngangalit si Eric sa sinabi nito. Tinuro ni Quinn si Nicole. Ang kanyang boses ay paos, at ang kanyang ekspresyon ay mabisyo. Hindi mo ba nakita kung paano niya ako tretuhin ngayon lang? Gusto mo bang mag-grovel ako sa paanan niya? Malamig na tumawa si Nicole at tumingin kay Quinn. Mrs. Ferguson, ang aking ugali ay sapat na. Dapat mong ihinto ang pag-asa na ang mga bagay ay magiging katulad ng dati, at hindi mo dapat subukang maghanap ng mga paraan upang tapakan ako. Sa totoo lang, ako ay itinuturing na bukas palad para sa hindi makaganti sa iyo, kaya dapat mong bilangin ang iyong mga pagpapala. Nanginginig ang katawan ni Quinn sa galit sa sinabi nito. How dare you? Napilayan ang binti ng anak ko para iligtas ka. Oo, niligtas ako ng anak mo, pero ano ang kinalaman niyan sa iyo? Dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Hindi mo ba naiisip na masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo? Hindi man lang nagsalita si Old Master Ferguson. Pero pumunta ka dito para ipagmalaki ang presensya mo. Nicole Stanton, ang lakas ng loob mo. Mrs. Ferguson, ayos lang kung hindi pumunta sa ibang bansa itong maid. Kahit kailan, lagi ko siyang maipapadala sa isla kung saan ako napadpad. Tiyak na mas interesante doon. Sinaman ng tingin ni Nicole si Lucy habang nagsasalita. Sarcastic ang tono niya. Kinilig si Lucy at namutla sa takot.
Ngumiti si Nicole at dahan-daang lumabas ng pinto. Anong paraan para sirain ang mood ko? Kabanata 402. Masyadong mabilis na dumating ang paghihiganti. Nabaliw si Queen. Paalisan mo itong babaeng ito. Hindi ako papayag na magkasama kayo. Malamig na paalala ni Eric sa kanya, "You don't have a say in my affairs." Nagngangalit si Queen sa kanya. "You're my son. Paano mo ako susuwayin?" Ang mga mata ni Eric ay kalmado at walang pakialam. Mula nang ipadala si Eric sa ibang bansa para tumanggap ng espesyal na pagsasanay sa edad na 5, tatawagan niya si Queen tuwing nangungulila siya. Gayunpaman, si Queen, na abala sa pamimili, ay sasabihin lamang sa kanya ng walang pasensya na tiisin ito at lumaki. Pagkatapos ay sasabihin ni Queen kay Old Master Ferguson na si Eric ay lihim na tumawag sa kanya, kaya't si Eric ay matalo bilang kapalit. Ngayong matanda na ako, sa tingin niya kaya niya akong kontrolin. Paano katawa-tawa? Napaawang ang labi ni Eric nang ipakita ang mapait at mabigat na ngiti. Kung mapapaalis ka sa pamilya Ferguson, hindi na ako magiging anak mo. Nanginginig ng husto ang katawan ni Queen. Namula agad ang mukha niya. Kahit sa panaginip ay hindi naisip ni Queen na si Eric ang magsasabi ng mga ganoong salita. Mabagal na inipon ni Eric ang mga emosyon sa kanyang mukha. Nakarelax ang kanyang mga kilay, at banayad at malambot ang kanyang tingin nang tingnan niya ang papaalis na likod ni Nicole. Ang pananabik sa mga mata ni Eric ay mahirap baliwalain. Pakiramdam ni Queen ay malapit na siyang masira sa sandaling iyon. Wala ang anak ko. Hindi ako tinuring ng anak ko na parang ina, at kahit ang babaeng si Nicole na iyon ay naglakas loob na maliitin ako. How dare she? Ako ang matrona ng pamilya Ferguson. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang katawan niya. Kasalanan lahat ito ni Nicole. Kung hindi dahil sa kanya, walang magbabago. Isa lang ang nasa isip niya sa sandaling ito para mawala si Nicole. Lumingalinga si Queen at nakita niya ang fruit knife sa fruit bowl sa mesa. Desidido siya. Walang pakundangang dinampot niya ang kutsilyo at padabog na lumabas ng pinto. Nagulat si Eric. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi na siya makatayo dahil sa sobrang sakit ng kanyang kanang binti. Sumigaw siya, "Nicole, ingat." Tatalikod na sana si Nicole nang biglang hilahin siya pakanan ni Luca na nasa tabi niya. Napakabilis nang nangyari kaya hindi nakapag-react si Nicole. "Apunta ka sa kamatayan." Sigaw ni Queen sa likod ni Nicole na duguan ang mga mata. Umiwas si Nicole nang sumili ang malamig na liwanag sa likod niya. Iwinawawas ni Queen ang fruit knife kay Nicole. Bigla siyang natapilok at nahulog. Nagkataon lang na bumaon sa tiyan niya ang fruit knife. Bumulwak ang dugo sa isang iglap. Saglit na natigilan si Nicole. Napatingin siya kay Queen na nakahiga sa lupa sa sakit habang ang sigla sa kanyang mga mata ay mabilis na kumupas. Napatakbo si Lucy sa gulat at umiyak. "Madam, huwag mo akong takutin. Ayos ka lang ba?" Bakas sa mukha ni Eric ang gulat at galit. Kumikislap ang kanyang mga mata. Walang ekspresyong binuksan ni Luca ang pinto ng kotse para kay Nicole. "Miss, ingatan mo yang ulo mo." Bumaba ang mata ni Nicole at dumiretso sa sasakyan. Sa likod niya, sumulyap si Luca kina Queen at Eric. May dashcam sa kotse na may ebidensya ng tangkang pagpatay kay Miss Ferguson ngayon lang. Anuman ang mga pinsala ni Mrs. Ferguson, napanatili ni Miss Stanton ang karapatang ituloy ito. Sa isang maikling pahayag lamang, maraming mga kasunod na kaguluhan ang naiwasan. Si Lucy, na nakaluhod sa likod ni Queen, ay napatingin sa kanila dahil sa gulat. Nakakatakot ang ekspresyon ni Queen, ngunit wala siyang lakas na magsalita. Buhay na umugang ang makina ng sasakyan. Umupo si Nicole sa kotse at tahimik na pumikit. Si Luca, na gumaganap bilang kanyang driver, ay nagkusa na magsalita, na isang pambihirang pangyayari. "Miss, gusto mo bang bumalik sa Stanton Mansion?" Pinisil ni Nicole ang kanyang ilong. "Hindi pa. Mukhang madray guilty ako kung aalis ako ng ganyan. Sila ang may kasalanan." Ayaw niya ng gulo. Sadyang lumapit si Queen para magpagulo. Hindi nakamamatay ang sugat ni Queen sa kanyang ibabang tiyan. Mawawalan lang siya ng maraming dugo at magdurusa sa sakit. Nararapat siyang mapunta sa ganitong sitwasyon. Naisip ni Nicole na walang kaunting guilt. Kabanata 403. Paghingi ng panlabas na tulong sa Imperial Gardens. Mapatla ang mukha ni Eric habang nakaupo sa may pintuan,
Nakatingin sa maraming tao na pabalik-balik para ilipat si Quinn sa ambulansya. Ang ingay ay tila napakalayo. Nalungkot ba siya? Hindi. Hindi talaga. Medyo nabigla lang siya. Nagulat si Eric na kinasusuklaman ni Quinn si Nicole hanggang sa gusto na siyang patayin. Ang binaliwala ni Eric noon ay naging sanhi ng pagkamuhi at paglaki ng puot na iyon. Natapos si Mitchell sa pag-aayos at lumingon si Eric na nakaupo sa kanyang wheelchair, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay madilim, malamig, at nagtatampo. Nasugatan man si Eric, hindi nabawasan kahit kaunti ang lamig at bangis na bumabalot sa kanya. Kinagat ni Mitchell ang kanyang mga labi at naglakad na may kaba at pag-aalala. President, huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, sobrang dami lang ng dugo ang nawala sa kanya. Walang panganib sa buhay niya. Hindi nagsalita si Eric, ngunit ang madilim niyang mga mata ay nagdilim. Hindi makita ni Mitchell ang lalim ng mga ito. Hinampas ni Eric ang armrest ng wheelchair at nagsalita sa malalim at malamig na tono. Papuntahin mo si Yaya sa ibang bansa. Hindi na niya kailangan pang bumalik. Ang nanay ko naman. Walang bahid ng init ang boses niya. Ang kanyang katawan ay tumagos sa lamig. Pagkatapos magamot ang kanyang pinsala, ipadala siya sa isang sanatorium. Hindi siya pinapayagang ma-discharge nang wala ang aking mga utos. Natigilan ang ekspresyon ni Mitchell habang lumiliit ang kanyang mga mata. Paanong hindi niya maintindihan ang ibig sabihin noon? Kung hindi lang narinig ni Mitchell ang nangyari mula sa bodyguard na palihim na nagpoprotekta sa kanila sa labas ng bahay, laking gulat ni Mitchell nang marinig ito. Gayunpaman, dahil ito ay para kay Nicole, naiintindihan ang pag-uugali ni Eric. Malinaw kung gaano kinasusuklaman ni Eric Ferguson ang mga aksyon ni Quinn dahil handa siyang pumunta hanggang dito. Agad namang yumuko si Mitchell at sumagot, "Yes, sir." Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, maingat na tumangala si Mitchell kay Eric. "President, babalik ba si Miss Stanton?" Bahagyang humigpit ang ekspresyon ni Eric. Nag-aalala rin siya tungkol doon. Kung umalis si Nicole, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na mapalapit muli sa kanya. "Why don't you call her later and ask what she wants to eat for dinner? I'll have it prepared and delivered." Mungkahi ni Mitchell. Namilog ang mga mata ni Eric habang unti-unting nagwawala ang lamig. Napatingin siya kay Mitchell. "Sinusubukan mo bang makakuha ng sahod?" Karaniwang hindi mangangahas si Mitchell na imungkahi ang mga bagay na ito. Ngumiti siya at sinubukan ang kapalaran. "President, kung gusto mong ituloy si Miss Stanton, hindi ka na lang umasa sa sarili mo. Mas mabuting humingi ng tulong. Dahil may bodyguard si Miss Stanton, makakakuha din tayo ng external aid." Sabi ni Eric, "Get to the point. May white-collar job ang pinsan ko noon, pero kamakailan lang ay nagbukas siya ng matchmaking agency. May silver tongue siya na kaya pa niyang hikayatin ang mga patay na mabuhay muli. Kilala siyang eksperto sa relasyon. Kung payag ka, maaari mo bang subukan ito?" Nagdilim ang ekspresyon ni Eric sa bilis na nakikita ng mata. Ahensya. Ang Pangulo ng Great Ferguson Corporation ay nangangailangan ng tulong ng isang ahensya sa paggawa ng mga posporo. Kung may lalabas ang balitang ito, tiyak na magiging katatawanan si Eric. Bahagyang nanginig ang labi ni Mitchell nang makita ang lalong madilim at hindi magandang ekspresyon ni Eric. Nabigo siyang matali sa kanyang pinsan at baka mawalan pa siya ng trabaho. Iyon ay magiging lubhang kapaspalad. "It's fine if you don't want this. I just mentioned your situation to my cousin before, and he begged me to put in a word with you that he guarantees Miss Stanton will change her mind, but I don't think he's that maaasahan." Wika ni Mitchell at humakbang para itulak ang wheelchair ni Eric sa elevator. Biglang sinabi ni Eric, "Pakilala mo siya sa akin." "Ha?" Akala ni Mitchell ay pinaglalaroan siya ng kanyang mga tainga. Napaawang ang labi ni Eric. Naging madilim at malamig ang kanyang mga mata habang matalim ang tingin kay Mitchell. "Kung hindi ito gumana, maaari kang umalis kasama siya." Kinilig si Mitchell. "Ang galing. Ngayon nakatali ako sa hindi ko mapagkakatiwala ang pinsan. Walang makakaalam ng identity niya, lalo na si Nicole. Papuntahin mo siya bilang mayordomo ko. Gawin mo na agad." Nang matapos magsalita si Eric, itinulak niya ang sarili sa study room. Ilang segundo lang bumalik sa katinoan si Mitchell. Pumayag talaga siya dito. Siguradong desperado na siya.
Kabanata 404. Nandito ang pinsan. Tinawagan agad ni Mitchell ang pinsan. Wala pang 20 minuto ang lumipas. Isang matabang lalaki na mukhang lampas 100 kilo ang bumungad sa harap ni Eric. Malawak ang ngiti niya na naging dahilan ng pagpikit ng kanyang mga mata sa manipis na linya. Huminto si Eric at kumunot ang noo. Madilim at pangit ang kanyang ekspresyon nang tumingin siya kay Mitchell, na nakatayo sa tabi ng kanyang pinsan. Pinsan. Bago pa makapagsalita si Mitchell ay napangiti ang mata ng matabang lalaki. Nagpakilala siyang may dure na lumilipad kung saan-saan. You don't have to be so polite, Mr. Ferguson. There's no need to call me cousin. My name is Toto. Don't worry, hindi ka magkakamali sa pagpili sa akin bilang mayordomo mo. 1 month to reconcile, 3 buwan para painitin ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa, at ikakasal kayong dalawa sa loob ng 1 taon. Matari na pakilala ni Toto. Maaari lamang siyang magmukhang tiwala sa pamamagitan ng malinaw na pagtatakda ng layunin para kay Eric. Kung hindi, pakiramdam niya ay malamang na siya ay itapon. Oo nga naman, sa sandaling makita ni Eric si Toto, pakiramdam ni Eric ay nabaliw na siya sa paghikayat ni Mitchell para sa tulong mula sa labas. Gayunpaman, nang marinig niya ang malaking larawang ipininta ni Toto para sa kanya, talagang naisip ni Eric na maaari nilang subukan ito. Si Mitchell ay desperado na tumingin sa kanyang pinsan, sinusubukang patahimikin si Toto. Kung masyadong nagyabang si Toto at wala siyang naabot, mawawalan din ng trabaho si Mitchell. Natahimik sandali ang pag-aaral. Tinapik ni Eric ang kanyang hintuturo sa desk. Dati kang white-collar worker, bakit ka nagpalit ng career? Palagi siyang may matalas na mata sa mga tao. Maging si Mitchell, na nakasama niya sa loob ng maraming taon, ay nananatili lamang matapos dumaan sa mga round ng pagsubok at mahigpit na pagpili. Napabuntong hininga si Toto at pinadyak ang mga paa nang nakababa ang mga mata. Nanginginig ang laway sa kanyang katawan. Naisip ni Eric, nagtatampo ba siya? Iyon ay dahil sa tuwing pumupunta ako sa cafeteria ng mga tauhan, hindi sapat ang matitira para sa iba na makakain ng busog. Masisisi mo ba ako dyan? Napangiwi siya at nairita sa pagbanggit nito. Ang kanyang mga salita ay may bahid ng pag-ungol. Sabi rin ng boss ng kumpanyang iyon, maganda naman ang performance ko, pero ang perang dinadala ko ay nakaka-offset sa mga gastusin ko sa pagkain, kaya hindi nila ako kayang pakainin. Maliwanag na gusto lang nila akong tanggalin pagkatapos nila akong gamitin. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Eric. For a moment, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumikim siya at nagsalita sa malalim at malamig na boses. Ano ang iyong rate ng tagumpay para sa iyong ahensya sa paggawa ng mga postporo? Natigilan si Toto. Agad niyang tinapik ang kanyang dibdib. Miss Stanton and you are my first couple. I'll do my best. Kumaibot ang sulok ng labi ni Eric. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng hamog na nagyelo habang sinulyapan niya si Mitchell. Ikaw ba ay ginipig? Sa sandaling iyon, pinagsisihan na ni Mitchell ang kanyang referral. Nakatayo doon si Mitchell na parang takot na tuta at tahimik na isinandal ang ulo. Nagkamali ako. So very wrong. Tumawa ng malakas si Toto. President, kailan ako maaaring magsimulang magtrabaho? Malamig at matalim na tinignan siya ni Eric. Ang iyong probation period ay 1 araw. Muntik na niyang sabihin kay Toto na magwala. Gayunpaman, masayang sumigaw si Toto. Sure thing. Tapos magluluto na ako. Si Mitchell, na naiwan na nakatayo doon, ay nakatanggap ng isang nakamamatay na titig ng pagsisiyasat. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagngangalit si Eric at sinabing, "Get out." Hindi nang ahas na mag-alinlangan si Mitchell at nagmamadaling lumabas. Umupo si Eric sa kanyang study at huminga ng malalim habang hinihimas ang kanyang mga templo. Nababaliw na siguro ako. Pagkaalis ni Yaya, hindi na nagmadali si Eric na humanap ng ibang yaya dahil nagdadalawang isip at nag-aalala. Halos gabi na nang maamoy niya ang mabangong pagkain. Kumatok si Toto sa kanyang pintuan, tila isang salamangkero. President, tawagan mo si Miss Stanton at yayain mo siyang umuwi. Ang telepono ay nasa mesa sa harap ni Eric, ngunit ang screen ay palaging itim nang walang anumang paggalaw. Tumangala si Eric. Ang kanyang mga mata ay malalim at nakakubli na may hindi maipaliwanag na pagkairita at lamig. Ni hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag kay Nicole ang sitwasyon kanina.
Napaka-empathic ng ngiti ni Toto. Gagawin ko. Buti na lang, nang umalis si Mitchell, ibinigay na niya kay Toto ang lahat ng mahahalagang numero ng telepono. Lumabas si Toto at kinuha ang phone niya. Beep beep. Kabanata 405. Pumasok siya sa likod ng pintuan. Sa loob ng 2 ring, isang malamig at hiwalay na boses ng babae ang dumating. Sino ito? Are you Miss Stanton? I'm Toto, the new butler in Imperial Gardens. I accidentally messed up your cosmetics noong nililinis ko ang kwarto mo kanina. Sinabi ni Mr. Ferguson na itapon na ang lahat ng ito at bumili ng bago, but I don't. Hindi ko maintindihan ang mga salita sa mga bote. Medyo agrabyado ang tono ni Toto. Naputol ang malamig at mabagsik na boses ni Nicole bago niya natapos ang kanyang sasabihin. Huwag mong itapon. Babalik ako ngayon din. Papatayin kita kung maglakas loob kang itapon ang mga gamit ko. Napakunot ng noo si Eric na nasa study. Narinig niya ang boses sa labas ng pinto ng malakas at malinaw. Ganon ka-simple. Si Nicole ay hindi kapos sa pera o mga mamahaling bagay. Ang kanyang mga pampaganda ay pawang mga high-end na formula na espesyal na na-customize ayon sa kanyang balat at nagkakahalaga ng 7 digit. Saan sila bibili ng bago para sa kanya? Yung 2 tanga. Nakalimutan ni Nicole na ayaw na niyang bumalik sa Imperial Gardens. Ang gusto lang niya ay magmadaling bumalik at tingnan ang kanyang mga pampaganda. Kinuha niya ang kanyang pitaka at bumalik sa Imperial Gardens kasama si Luca. Huminto si Nicole ng ilang segundo sa pintuan. Walang batik ang lugar kung saan dumuyugo ng husto si Quinn kanina nang umalis siya. Parang hindi nangyari ang episode na iyon. Hanggat hindi sila nagdudulot ng gulo sa kanya, walang balak si Nicole na ituloy ito. Kung tutuusin, maraming beses siyang niligtas ni Eric. Kung ipipilit niya ito, hindi rin magiging masaya ang mga Ferguson. Biglang bumukas ang pinto. Isang mataba at bilog na lalaki ang tumakbo palabas at lumapit kay Nicole habang humihingal. Miss Stanton. Naningkit ang mga mata niya habang nakangiti. I'm Toto, the new butler. You're so beautiful. You're even prettier than those celebrities. Your beauty is in a league of its own and simply beyond description. Nakatayo roon si Nicole, nanlamig. Hindi marunong kumilos ang taong may perpektong ugali at kagandahang loob na tulad niya nang bigla siyang pinuri ng taong grasa. Sa likod niya, sa wakas ay naiinip si Luca. Tapos ka na ba? Oh my. You must be Miss Stanton's bodyguard. You really fit the role so well. Di hamak na mas malakas ang aura mo kaysa ordinaryong tao. Balita ko ilang beses ka nang nanalo ng national championship. Sus, ang galing mo. Hindi nakaimik si Luca. Tumawa ng malakas si Nicole. Saan nakahanap si Mr. Ferguson ng butler na katulad mo? May sarili ka ring liga. Pagkatapos, pumasok si Nicole sa loob. Halos malaglag ang tenga niya sa lahat ng papuri na ibinibigay nito sa kanya. Nakita ni Nicole si Eric na nakaupo sa sala, nakatingin sa mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig at kalmado gaya ng dati. Nang marinig ang mga yabag, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Eric. Tahimik itong tumingin sa kanya. Ang mga sulok ng kanyang labi ay gamulong sa isang banayad ng ngiti. Bumalik ka na. Kumunat ang noo ni Nicole. Paano siya kumilos na parang walang nangyari? Bago pa siya makapagsalita ay nagpaliwanag muna si Eric. Pinalayas na si Yaya at hindi na muling susulpot sa harapan mo. Ang nanay ko naman. I'm really sorry, but she's my mother after all. Sabi ng doktor baka may sakit siya sa pag-iisip, kaya ipapadala ko siya sa isang sanatorium para gumaling pagkatapos niyang gumaling ang parehong bagay na hindi na mauulit. Mababa ang boses niya at humihingi ng tawad. Sa ilalim ng malamig niyang kutis ay may bakas ng tensyon na hindi may tatago kahit anong pilit niya. Iyon ay dahil si Quinn ang nagsilang sa kanya. Dahil sa etika at moralidad, hindi siya mapaalis ni Eric tulad ng ginawa niya sa iba. Ang magagawa niya ay siguraduhing hindi na muling lalabas si Quinn sa harap ni Nicole. Lumipas ang mga segundo. Ilang segundo lang, pero parang ilang siglo na ang lumipas. Tumawa ng mahina si Nicole. Napaka-pragmatic mo, Mr. Ferguson. Hindi mo ba ako masisisi sa pagsasalita ko nang wala sa sarili, na nag-joke naman sa kanya? Napaawang ang labi ni Eric sa sarili. Katotohanan ang sinabi mo. Wala siyang dahilan para sisihin si Nicole.
Ibinaba ni Nicole ang mga mata at mahinang ngumiti. Dahil nakaraan na ang lahat, I won't hold her responsible. Let bygones be bygones. Napaangat ng ulo si Eric. Parang may dim light na kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ganoon kadaling bibitawan ito ni Nicole. Sa likod nila, tuwang-tuwang lumapit si Toto at pumalakpak. Nako! Napakagandang bagay ay nangangailangan ng pagdiriwang. Gumawa lang ako ng nilagang masarap at mababa ang calorie. Gusto mo bang sumubok? Kabanata 406. Profesional na bootlicker. Ang pinsan ni Mitchell, si Toto, ay dedikado at tumangging magbigay ng pagkakataon na pagsamahin ang 2 taong ito. Tumingin si Eric kay Toto na walang ekspresyon ang mukha at walang imak. Umikot ang mata ni Luca, ayaw tumingin kay Toto. Kumaibat ang sulok ng labi ni Nicole. Mr. Ferguson, nakikita kong binago mo ang iyong pamantayan sa pagpili ng mga tauhan, ha? Ang mga tao sa paligid ni Eric ay ang creme de la creme ng kanilang mga bukid. Si Toto ay mukhang wala siyang pakinabang. Base sa mga past preferences ni Eric, naalis na sana si Toto dahil sa kanyang pangangatawan. It was very unexpected na ginawa niya itong butler ni Eric. Ang araw ay talagang sumikat mula sa kanluran. Eric pursed his lips and was about to find an excuse, but Toto just went up and smiled with curved eyes. Miss Stanton, pumasok ako sa likod ng pinto. Tumanggo si Nicole at sobrang interesado. Kaninong kamag-anak? Umikot si Toto at sinabing, I'm Mitchell's cousin. Don't tell anyone about this. Kung hindi, mag-uusap ang mga tao. Nakakainis talaga. Hindi napigilan ni Nicole ang mapangiti. Okay. Yung pinsan pala ni Mitchell, ha? Hindi ko alam na pinahahalagahan ni Eric si Mitchell. How unexpected. Nakadalawang hakbang pa lang si Nicole nang bigla niyang maalala ang layunin ng kanyang pagbabalik. Yung mga gamit ko. Hindi ko sila itinapon at ibinalik ko na lahat. Miss Stanton, makatitiyak ka. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Ang kanyang ekspresyon ay lumuwag, at siya ay nasa mas mahusay na kalooban. Nakaupo si Eric sa hapagkainan at pinapanood si Nicole. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. Naisip niya, it turns out she's not indifferent to everything. At least naiwan niya dito ang mga cosmetics na pinapahalagahan niya. Nilaybot ni Nicole ang mga mata sa kanya. Anong tinatawanan niya? Bagamat bilog at mataba si Toto, napakatalino at mabilis sa kanyang mga galaw. Ilang maliliit na pinggan ang inilatag sa harap ni Nicole sa maikling panahon. Ang mga ito ay simple, hindi mamantika, at mukhang napakagana. Kinain na ni Nicole ang lahat at inubos ang sabaw. Lalong uminit ang liwanag sa mga mata ni Eric. Maging ang kanyang gana ay lalong gumanda. Ikinatuwa ni Toto na nakilala ang kanyang husay sa pagluluto. Talagang sulit ang kanyang pagsusumikap upang makakuha ng lisensya ng chef. Muntik na niyang mabangkarote ang restaurant kung saan siya nag-apprentice sa pamamagitan ng pagkain ng lahat ng kanilang dekalidad na pagkain. Habang kumakain ang 2 kamahalan, nagsimulang magbigay ng papuri si Toto sa gilid. Nakakamangha talaga si Mr. Ferguson. Pinipilit niyang magtrabaho kahit masama ang pakiramdam niya. Ang ganitong uri ng tiyaga at tiyaga para sumulong ang dapat nating matutunan. Miss Stanton, hindi ba? Biglang tumangala si Nicole sa katapat niyang si Eric. Oo. Good mood lang si Eric pero muntik na siyang masamid sa pagkain nang marinig ang sinabi ni Toto. Ang kanyang mukha ay naging nakakagulat na malungkot. Kakapasa lang niya ang kanyang probation dahil medyo possible ang kanyang husay sa pagluluto, pero hinahamon lang ako ng lalaking ito ang pasensya ko. Napakahirap hanapin ng ganitong tao sa panahon ngayon. Karamihan sa mga lalaki ay pumuputok lang sa ilalim ng kaunting pressure at nagrereklamo tungkol dito at dyan, hindi katulad ng ni Mr. Ferguson, na nagsasalita sa kanyang mga aksyon. Siya ay isang huwaran lamang sa lahat ng tao. Biglang nanggaling sa kusina ang marahas na pag-ubo ni Luca. Para siyang nabulunan sa tubig. Nag-aalalang tumakbo si Toto. Luca, okay ka lang? Hindi. Kung gayon, dapat kang uminom ng tubig. Mabilis na binuhusan ni Toto si Luca ng isang basong tubig, ngunit natakot si Luca na baka siya ay mabulunan muli at hindi na naglakas loob na uminom muli. Sa labas, tumingin si Nicole kay Eric na may nakakaasar ng ngiti. Role model, ha? Well deserved. Pumikit si Eric at nakaramdam ng hiya.
Ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng malamig na vibes na hindi maaaring baliwalain. Ngumiti si Nicole na may kurbadong mata, tumayo, at umakyat. Naisip niya sa sarili, kakaiba talaga ang mataba na ito. Anong klaseng ugali? Miss Stanton, why'd you go upstairs? Hindi pa ako tapos. Kung naghahanap ka ng lalaki, maghanap ka ng katulad ni Mr. Ferguson na gwapo, may kakayahan, at higit sa lahat ay kayang magtiis ng pressure. Shut up! Hindi na nakatiis si Eric. Kabanata 407. Miss Ferguson. Nakaupo si Nicole sa balkonahe sa ikalawang palapag, nagpainit sa paglubog ng araw na may kasamang tasa ng tsaa sa tabi niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakaramdam ng antok. Pagkatapos ay narinig niya ang sadyang gamaan na mga yapak. Kumunat ang noo ni Nicole. Toto. Miss Stanton, ang bait mo. Alam mo na ngang ako iyon nang hindi lumilingon. Ibang-iba ang kalmado at cool mong ugali sa ibang babae. Naghanda ako ng prutas para sa iyo. Satisfactory pa ba ang hapunan ngayon? Kinakabahang hinimas ni Toto ang kanyang mga kamay na may kaunting pangamba sa kanyang boses habang nagpatuloy, si Mr. Ferguson ang nag-order ng mga hapunan na iyon. Hindi ko alam kung ito ay sa iyong panlasa. Ito ang unang araw ko sa trabaho. Ayokong mawalan ng trabaho dahil sa hapunan. Bahagyang nanigas ang sulok ng nakataas na labi ni Nicole. Si Eric ang nagutos nito. Akala ko nagkataon lang na favorite dishes ko yon. Paano niya nalaman? Biglang nakaramdam ng kaba ang puso ni Nicole. Habang inilalagay ni Eric ang puso sa kanya, mas lalong hindi siya komportable. Hindi nagtagal, nabawi ni Nicole ang kanyang kalmado. I'm not picky eater, kaya pwede kang magluto ng kahit anong gusto mo. Hindi naman kasi gaanong kumain si Nicole. Kung talagang ayaw niyang kainin ito, maaari na lang siyang bumalik sa Stanton Mansion. May sasabihin pa sana si Toto, pero ibinaba ni Nicole ang teacup na hawak niya at huminga ng malalim. I almost forgot. I'm going shopping with my friends later, will be back late, remember to leave the door open. Shopping. Kailangan mo bang bitbitin ko ang mga bag mo? Tuwang-tuwang nagboluntaryo si Toto para sa trabaho. Kung makukuha niya ang tiwala ni Nicole, tiyak na magiging mas madali ang kanyang matchmaking task. Pilit na ngumiti si Nicole. No need. Kasama ko si Luca. Sa loob ng mall. Umupo sina Yvette at Julie sa lounge massage chairs habang hinihintay si Nicole. Tiningnan ni Nicole ang dalawang nanalong ito at bahagyang tumawa. Shopping in the evening. Ganyan na ba kayo ka-busy lately? Pinandilatan siya ni Julie ng mata. We're just try a find ways for you to pass the time. Otherwise, there's no guarantee that your old feelings will not rekindle if you face Eric Ferguson all day and night. Tumango si Yvette bilang pagsang-ayon. Nabalitaan ko na na-hospital ang matandang hag na si Queen. Nagtaas ng kilay si Nicole at umupo sa gilid. You girls are pretty well informed, ha? Naisip ni Luca na huwag sumunod ng malapitan. Siya ay palaging alerto sa hindi kalayuan upang matiyak na si Nicole ay nasa isang ligtas na distansya mula sa kanya kung saan maaari siyang mag-react kung kinakailangan. Kinuha ni Yvette at Julie ang mga bag nila at kinaladkad si Nicole sa paligid ng mall. Paano ako hindi malalaman? Ang tiyuhin ko ang direktor ng ospital na iyon. Nabalitaan ko na napuno siya ng dugo nang ihatid siya at nagising pa siya na minumura ka. Ang kakaiba ay itinatago ito ng mga Ferguson, at wala ni isang tao ang pumunta sa kanya. Tumingin si Yvette kay Nicole at nagpatuloy, may kinalaman ba ito sa iyo? Tumawa ng mahina si Nicole. Malamig ang kanyang mga mata. She deserved it. Ang kutsilyong iyon ay para idikit sa akin, ngunit hinarang ito ni Luca. Sandaling natahimik sina Julie at Yvette. Humakbang si Yvette at hinawakan ang braso niya. Huwag na nating pag-usapan iyan. Siya nga pala, sinamantala ka ba ni Eric Ferguson noong lumipat ka para alagaan siya? Siya ay isang baldado ngayon. Paano siya makakakuha ng pagkakataon? That's good. Hindi man namin sinusuportahan ang pakikipagbalikan mo sa kanya, we appreciate his effort this time. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at tumawa. Sa gilid, hinailan ni Julie ang braso ni Nicole. Puno ng pagtataka ang boses niya. Tignan mo sino nandyan. Sinundan nila ang direksyon na tinuturo ni Julie at nakita nila ang isang babaeng naka-uniforme, nakaluhod sa lupa para magsuot ng sapatos para sa ilang customer. Si Ingrid Ferguson iyon.
Napatulala ang tatlong babae. Kabanata 408. Isang alon ng puffery bago matulog. Akala ng tatlong babae ay mali ang kanilang nakita. Sa pagmamasid, napagtanto nilang siya nga pala iyon. Si Yvette ang unang nagsalita. Matagal nang nawawala si Ingrid Ferguson, pero sa buong panahon na ito ay nasa ilong natin siya. Bakit walang nakaalam? Ipinikit ni Nicole ang kanyang mga mata. Namangha din siya. Bagamat malinaw na pilit ang mapagpakumbabang tindig at pekeng ngiti ni Ingrid noong nagsusuot siya ng sapatos para sa customer, tiyak na mas maganda ang hitsura ni Ingrid kaysa dati. Hindi lang sila sanay sa ugali ni Ingrid. Walang inaasahan na ang mayabang at dominanteng si Miss Ferguson ay magtatrabaho bilang isang store attendant. Paano maaayos ni Eric Ferguson ang kanyang kapatid na babae sa ganitong uri ng lugar? Tanong ni Julie Nixon, dapat ba tayong pumunta at tingnan? Umiling si Nicole, pero hinihila na silang dalawa ni Yvette. Oo naman. Maligayang pagdating sa. Pinaalis ni Ingrid ang isang customer at agad na yumuko para salubungin ang mga bagong customer na kakapasok lang. Nang tumangala si Ingrid at nakita si Nicole at ang kanyang mga kaibigan, agad na nagbago ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Well, I guess hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Hindi mapigilan ni Yvette na mapamura. Nandito kami para bumili ng sapatos syempre. Miss Ferguson, mas interesado kaming malaman kung ano ang ginagawa mo dito. Namula ang mukha ni Ingrid sa galit. Galit na galit siya nang makita si Nicole, ngunit nang maisip niya ang babala ni Eric, hindi na siya nang ahas na maging walang ingat gaya ng dati. Anong kinalaman mo? Kung may gusto kang bilhin, bisita ka. Kung hindi, lumabas ka. Kumunat ang noo ni Nicole. Ang kanyang magagandang katangian ay may pahiwatig ng pagiging mapaglaro. Tinapon ka ba dito ng kapatid mo para makaranas ng plebeian life? Nagnganga ang ngipin ni Ingrid at pinandilatan si Nicole. That's all thanks to you. May pisngi ka pang banggitin ito. Oo naman. You deserve it, so anong kinalaman nito sa akin? Tumawa ng walang pakialam si Nicole. Nakita ng manager ng tindahan na nakatayo sa gilid ang tatlong bihis na babae at alam niyang hindi sila ordinaryong customer sa isang sulyap. Kaya naman, mabilis niyang binati sila ng nakangiti. Ingrid, ito ba ang mga customer mo? Kailangan mo ba ng tulong? Bago magsalita si Ingrid, inabot ni Yvette at tinuro ang paligid. Ito, at ito. Dalhin mo silang lahat sa akin. Ang pangit ng mukha ni Ingrid habang nakakamatay na titig si Nicole. Nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw at walang balak na pagsilbihan sila. Naiinis si Ingrid. Bulong ng store manager at hinimok si Ingrid. Bilasan mo. Ayaw mo ba ng komisyon? Isang pares lang ng sapatos ang nabili mo ngayong buwan, kaya malayo ka sa target mo. Sandali lang. Pagsilbihan ka agad ni Ingrid. Napangiti si Nicole. I don't need to try them on. Well, just buy those pairs that my friend chose earlier because I don't have the mood to stay a second longer. Kumunat ang noo ni Ingrid at nag-alinlangan na magiging mabait si Nicole sa kanya. Ang sabi ng manager ng tindahan, okay. Alam ko naman na dapat kayong mga babae ay kaibigan ni Ingrid at lalong-lalo na pumunta rito para suportahan siya, di ba? Bahagyang tumawa si Nicole at sumagot, we're not friends with Ingrid. You can take the commission from those shoes we bought earlier. Wishing you all the best in hit your sales target. Malungkot ang mukha ni Ingrid. Narinig ito ng manager ng tindahan at napangiti siya. Pagkatapos ay personal na nagpunta upang balutin ang mga pares ng sapatos. Gustong kulitin ni Yvette si Ingrid, pero ayaw ni Nicole, kaya hinayaan na lang niya. Pagkatapos magbayad ay umalis na ang tatlong babae. Why are you so nice to her? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya tretuhin noon? Nag-aatubili na paalala ni Yvette kay Nicole. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi. Of course, I remember, but I don't wanna involved with the Fergusons. One annoying Eric Ferguson is already a handful. Hindi siya inabala ni Ingrid nitong mga nakaraang araw, kaya hindi naisip ni Nicole na tahimik siyang galitin ni Ingrid. Anyway, hindi bagay kay Nicole. Gayunpaman, ang pagkakita kay Ingrid na napakaalipin at galit na galit ay nakaramdam ng tuwa kay Nicole. Naglibot ang tatlong babae sa mall at bumili ng maraming gamit. Dahil gabi na, umuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay.
Nang makalabas si Nicole sa mall, ipinasa kay Luca ang kanyang mga bag. Imperial Gardens. Bukas pa rin ang mga ilaw sa sala. Pagpasok pa lang ni Nicole sa bahay ay naamoy niya ang isang mabangong chocolate aroma. May hawak na kutsara si Toto habang palabas ng kusina para masayang batiin sila. Miss Stanton, medyo marami kang binili. Sa susunod, isama mo ako para matulungan kitang dalhin ang mga bag mo. Sa ganoong paraan, mapalaya ni Luca ang kanyang mga kamay para protektahan ka. I have a pretty, magandang mata din. Kabanata 409. Natutulog sa iisang kwarto. Napasinghot si Nicole at nagtanong, anong ginagawa mo? I made some hot chocolate with Amide's 70% dark chocolate. It's so rich and smooth. You should try it. Inirekomenda agad ni Toto ang kanyang likha. Gusto mo ba ng cup? Nangganyo si Nicole sa amoy at tumango. Tulog ba si Mr. Ferguson? May meeting si Mr. Ferguson sa study. Sigh. Napakahirap hanapin ng lalaking tulad niya na napakasipag at mayaman. Napabuntong hininga si Toto sabay balik sa kusina. Muli siyang lumabas na may dalang dalawang mug. Luca, gusto mo ng isa rin? Humigop si Nicole ng mainit na tsokolate at nagustuhan ang silkiness. Tumingin siya kay Luca. Subukan mo. Napakagaling ni Toto sa kusina. Si Luca ay mukhang mabangis at hindi malapitan nang tumalikod siya. No thanks. Lumapit si Toto kay Luca at itinulak ito sa mesa ng buong lakas na maiipon niya gamit ang kanyang 100 kilo na katawan. Pagod siya at pinagpapawisan habang nakatingin kay Luca. Huwag kang masyadong magalang. Ngayon lang ako nagkaroon ng fair share habang ginagawa ito. Nagpakawala pa si Toto ng dumighay. Hindi napigilan ni Nicole na matawa. Pagkatapos niyang maubos ang kanyang tasa ng mainit na tsokolate, tumayo siya at umakyat sa itaas. Huwag kang mag-aksaya ng pagkain. Babalik na ako sa taas. Maaga din kayong matulog. Masayang kumaway si Toto sa kanya. Ang ganda, mabait, at kaibig-ibig na babae tulad ni Miss Stanton ay napakahirap hanapin. Ayaw lumingon ni Nicole at binilisan ang lakad niya sa hagdan. Tumalikod si Toto at akmang hihipan ng panibagong kaway ng bukol kay Luca nang isubo ni Luca ang tasa ng mainit na tsokolate at lumakad palayo na nakakunot ang noo sa mukha. Hindi na binigyan ni Luca ng pagkakataon si Toto na magsalita. Napatingin si Toto sa basong walang laman at ngumiti ng nakakaloko. Wow! Luca, kahit ang paraan ng pag-inom mo ng hot chocolate ay napakalalaki. Kung hindi si Toto ang mayordomo ni Eric Ferguson, itinapon na ni Luca ang mataba na ito palabas ng bahay. Nang mapadaan si Nicole sa study, huminto siya saglit at narinig niya ang malambing at magnetic na boses ni Eric mula sa loob. Bahagyang natigilan si Nicole na marunong magsalita ng French si Eric. Ang kanyang boses at mga salita ay tila napakasarap. Napakagandang tunog talaga. Hindi na siya inistorbo ni Nicole at bumalik sa kanyang kwarto. Bago matulog, tinawagan niya si Floyd, Grant, at Kai. Gaya ng dati, kinuha ni Luca ang kanyang pantulog at balak na matulog sa harap mismo ng pinto ng kwarto ni Nicole. Bago pa niya may pikit ang kanyang mga mata ay may biglang nagkagulo sa kanyang tabi. Pagod na iminulat ni Luca ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang paglalatag ng matabang lalaki sa kanyang higaan sa tabi niya. Ang kanilang mga sapin ay ganap na naiiba. Ang kay Luca ay isang makinis na sleeping bag ng militar, habang si Toto ay may pink na roll-up na kutsan na may katugmang unan at kumot. Nang humiga si Toto sa kanyang likuran, doble ang kapal ng kanyang katawan kaysa kay Luca. Tuluyan na ngang nakaharang si Luca sa side view. Nang makita si Toto sa tabi niya, pinandilatan siya ni Luca ng matalas na mata at mabangis na ekspresyon. Anong ginagawa mo dito? Pinoprotektahan ko si Miss Stanton. Kung tutuusin, lalaki ka. Paano kung samantalahin mo siya? Hindi magagawa ni Miss Stanton na ipagtanggol ang sarili laban sa iyo, at si Mr. Ferguson ay hindi makatayo sa sandali, kaya ako na ang baalang tiyakin ang kaligtasan ni Miss Stanton. Nakangiting nakapikit si Toto habang magiliw at taos-pusong nagpapaliwanag na walang pakialam sa lalong pangit at mabangis na mukha ni Luca. Huwag kang mag-alala, hindi ako humihilik o nagngangalit ang aking mga ngipin. Umiwas ng tingin si Toto at pumikit para matulog. Nagnganga ang ngipin ni Luca at napatingin kay Toto na parang patay na baboy sa isang iglap. Nagkaroon siya ng biglaang pagnanais na sipin si Toto, ngunit hindi niya magawa dahil ang lalaking iyon ay higit sa 100 kilo ng patay na timbang.
Kaya, dalawang malalaking lalaki ang natutulog sa labas ng pinto ng kwarto ni Nicole. Sa loob ng 10 minuto, may biglang nakakabinging hilik na nagmumula sa kanyang tabi. Nagising ang sensitibong si Luca at agad na naging alerto. Mahimbing ang tulog at hilik si Toto. Ang kanyang mga hilik ay unti-unting tumahimik at naging maindayog, ngunit ito ay napakalakas pa rin. Kabanata 410. Paliguan siya. Ang ekspresyon ni Luca ay naging sobrang malungkot. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang galit. Hindi nakatiis si Nicole sa ingay at binuksan ang pinto para lang makita ang dalawang lalaking natutulog sa kanyang pintuan. Mukha siyang nataranta. Toto. Namumula ang mukha ni Luca habang sinasabi, "Miss, you should go in and rest." Tumawa si Nicole at umiling. Masyadong maingay para makatulog ako. Napakaingay nito kaya tinanong ni Kai kung bakit gabing-gabi na ay nilakasan ang bass. Parang lindol. Hindi na nakapagpigil si Luca at sinipa si Toto. Nanginginig ang katawan ni Toto. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa gulat at agad na ipinakita ang kanyang katapatan. "Miss Stanton, bakit hindi ka pa natutulog? Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na may panganib na lumapit sa iyo." Hanggat hindi umaalis si Luca, hindi rin ako aalis. Hindi nakaimik si Nicole. Pumikit siya at walang magawang tumingin kay Luca. "Matulog ka na sa guest room. I'll be fine." May gustong sabihin si Luca, pero utos lang ang nasusunod niya. Isa siyang World MMA Champion, pero pinilit siyang palabasin ng baboy na ito. Malungkot ang mukha ni Luca habang inaayos ang gamit sa pagtulog at umalis. Gising na gising si Toto at mabilis siyang sinundan. "Hintayin mo ako. Sa iisang kwarto tayo matulog. Kung hindi, binabangungot ako. Promise hindi ako maghahilik o magngangalit." Agad namang nakahinga si Nicole nang makitang wala na ang dalawa. Biglang bumukas ang pinto ng study. Inilabas ni Eric ang kanyang wheelchair, mukhang pagod na pagod. Kumunat ang noo niya. "Nicole, sa wakas nakabalik ka na." Kumunat ang noo ni Nicole. "May mali. Ikaw dapat ang mag-aalaga sa akin. Hindi ba dapat tanungin mo ako kung okay ako ngayon?" Mababa at garalgal ang boses ni Eric, at hindi kasing lamig kanina. Parang medyo marupok pa siya. Hindi maiwasang manginig ng bahagya ang puso ni Nicole. Ganun pa man, tumingin siya sa kanya nang walang ekspresyon. "Mr. Ferguson, kumusta ang pakiramdam mo ngayon?" Napayuko si Eric at tumawa. "Mas maganda ngayon na nakikita-kita." Nilaybot ni Nicole ang mga mata sa kanya. Sanay na siya sa sweet talk ni Eric. Kapag gumaling na siya, aalis na si Nicole at hindi na siya gustong makita pa. "Matutulog na ako. See you tomorrow." "Teka. Gusto kong maligo." Bigla siyang tinawag ni Eric. Nanigas si Nicole at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ano? Ano ang ibig niyang sabihin? Gusto niyang paliguan ko siya. Eric pursed his lips and explained in a helpless tone, "Sinabi ng doktor na hindi ko mabasa ang kanang binti ko. Hindi ako maginhawang mag-shower ng mag-isa. Hindi mo gugustuhin na lumala ang sugat ko para ikaw ay hindi manatili dito sa tabi ko magpakailanman, tama ba?" Iyon ay medyo makatwiran, lalo na kapag si Eric ay may napaka-inosente at hindi nakakapinsalang mukha na walang kahit kaunting hindi karapat-dapat na pag-iisip. Tinitigan siya ni Nicole ng ilang segundo. Ang prangka ni Eric ay parang si Nicole ng maliit. "Sige, magpapalit ako at pupunta ako mamaya. Pwede ka nang maghubad at maghintay dyan. Hindi naman baldado yang kamay mo, diba?" Nakahinga ng maluwag si Eric. Lumiwanag sandali ang kanyang mga mata. "Okay, hihintayin kita." Ang kanyang boses ay kaaya-aya, at ang kanyang puso ay lumukso sa tuwa. Iniisip ni Eric ang sinabi sa kanya ni Toto bago bumalik si Nicole. "Mr. Ferguson, ang isang lalaki ay kailangang magkaroon ng ilang mga pakinabang upang makaakit ng mga babae. Ang iyong mga pakinabang ay pera at sex appeal. Si Miss Stanton ay hindi nagkukulang sa pera, kaya kailangan mo siyang akitin gamit ang iyong katawan." Wow, it worked. Hindi naman yata ganoon kainutil ang pinsan ni Mitchell. "I'll pass his probation early." Napaisip si Eric sa sarili. Bumalik si Nicole sa kanyang kwarto at mahinang tumawa habang nakatayo sa pintuan. Nagtaas siya ng kilay at naisip, gusto niyang maligo, ha? Sisiguraduhin kong maliligo siya ng maayos. Sa pag-iisip nito,
Nagpadala si Nicole ng mensahe kay Luca. Kabanata 411. Pinagtatawanan. Ini-roll ni Eric Ferguson ang kanyang wheelchair papunta sa banyo. Dahil nasugatan niya ang kanyang binti, nagsuot siya ng baggy pants para hindi mahirap habarin. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinuot pa rin niya ang kanyang pantalong pajama. Kung tutuusin, wala siyang magawa sa ngayon, kaya hindi siya dapat lumayo. Kung si Nicole ang natakot sa kanya, baka tumakas siya sa sobrang galit. Pinagmasdan ni Eric ang kanyang hubad na itaas na katawan ng may kasiyahan. Ang kanyang dibdib ay malakas at payat, na may mahusay na tinukoy na mga linya. Ang kanyang mga nililok na kalamnan sa likod at abs ay malumanay na gumagalaw sa paghinga. Ang kanyang usual cold vibes ay napalitan ng karisma. Sumagi sa isip ni Eric ang paalala ni Toto. Mr. Ferguson, ang iyong katawan at mukha ay talagang kamangha-mangha. Walang babae ang makakalaban sa iyong apela, kaya habang naliligo, wala kang dapat sabihin. Hayaan mo na lang si Miss Stanton na magpakasawa at magsaya sa kanyang tanawin. Kung siya ay medyo nahihiya, nangangahulugan ito na ito ay isang tagumpay. Medyo nag-aalinlangan si Eric, ngunit susuko siya. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kwarto. Naalala ni Eric ang kanyang ekspresyon at binuksan ang kanyang mga mata upang tingnan ang kanyang sarili sa salamin. Casual niyang ginulo ang buhok para natural na magulo. Tumigil ang tunog ng mga yabag sa labas ng banyo. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa pinto ng banyo. Kahit papaano, medyo nakaramdam ng kaba si Eric. Nicole, nasa loob na ako, pasok ka na lang. Huminga ng malalim si Eric, ginawa ang kanyang sarili na sobrang kalmado, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinabi sa kanyang sarili, huwag kang kabahan. Muling pumasok sa isip ko ang paalala ni Toto. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at hayaan si Miss Stanton na ay enjoy ang iyong katawan. Maya-maya, may pamatak na tubig sa gilid ng bathtub. Binuksan ni Nicole ang gripo para makuha ang tubig sa tamang temperatura. Malumanay at malambot ang mga galaw niya habang tinatakpan ng tuwalya ang binti niya para maiwasan ang pagtalsikan ng tubig dito. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Eric, ngunit ang kanyang paghinga ay naging mabilis ang kanyang paghinga. Isang mainit na tuwalya ang dumampi sa likod niya habang sinimulang panasan siya. Ang buong katawan ni Eric ay walang kamalay-malay na naging tense. Bahagyang at maingat na gumalaw ang tuwalya mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang mga braso. Namumula ang mukha ni Eric habang pinipigilan ang kaba. Tanging lagaslas lang ng tubig ang naririnig sa banyo. Maingat na humihinga ang dalawang tao na may tumalsik na tubig sa background. Nagkaroon ng malalim na katahimikan na medyo bumabagsak. Hindi maiwasang magtaka ni Eric, bakit hindi siya nagsalita? Bakit wala siyang reaksyon? Sabi ni Toto sa kanya kanina. Habang naliligo, tiyak na susubukan ni Miss Stanton na maghanap ng paksa at malamang ay magugulo siya dahil hindi siya makapag-isip ng maayos kapag nakatitig siya sa sexy mong katawan. Kailangan mo lang magbigay ng mga simpleng sagot at huwag mag-dive ng malalim ang paksa. Pero, wala siyang nahanap na topic. Kung nahihiya siya, ang konting usapan ay maibsan ang awkwardness, di ba? Kung galit siya, hindi naman dapat ganoon kamo at maingat ang mga kilos niya, di ba? Hindi napigilan ni Eric ang pagkunot ng kanyang mga kilay sa pag-iisip, iniisip kung dapat ba siyang magsalita muna. Ang mainit na tuwalya sa likod niya ay biglang umalis sa kanyang katawan. Nakaramdam ng discomfort si Eric nang mawala ang init. Ang nasa likod niya ay may hawak na 2 bagong bote ng shower gel at nagtanong sa magaspang at paos na boses, Mr. Ferguson, gusto mo ba ng mint o strawberry scent? Biglang nanigas ang katawan ni Eric. Binuksan niya bigla ang mata niya sa sobrang lamig. Sa isang iglap, lumitaw sa salamin ang mabangis na walang ekspresyon na mukha ni Luca. Nakataas ang manggas ni Luca habang hawak ang 2 bote ng body wash. Mukha siyang gusot habang nagtanong muli, anong pabango ang gusto mo? Naramdaman na lang ni Eric na tumakbo palabas ng banyo, ngunit hindi ito pinapayagan ng kanyang kanang binti. Gulat na tinitigan niya si Luca. Bahagyang lumubog ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling sobrang kalmado, stoic, at malungkot. Bakit ka nandito? Tanong ni Eric na nagngangalit ang mga ngipin. Ang tensyon, pagpipigil,
At ang mayamang serye ng mga aktibidad na pinagpapantasyahan ko ay nagmula kay Luca, ang bodyguard. Nasaan si Nicole? Kabanata 412. Magpamasahe naman. May isa pang tuwalya ang balikat ni Luca para panasan si Eric. Parang professional ang teknik niya. Kung hindi lang biglang bamuka ang bibig ni Luca, hindi malalaman ni Eric na ang dumating para magpaligaw sa kanya ay si Luca talaga. Nagalit at naiinis si Eric dahil may ibang lalaki ang kumalabit sa kanya, ngunit hindi niya alam kung kanino ito ilalabas. Kalmado ang mabangis na mukha ni Luca habang sinasabi, "Miss Stanton ordered for me to give you a bath and massage." Bagamat hindi komportable si Luca, bilang isang bodyguard, sa paggawa ng ganoong bagay, ang bahay na ito ay mayroon lamang 2 pang lalaki. Ang matabang mayordomo na iyon ay humihilik at hindi magising kahit na sinipa siya ni Luca. Kaya lamang isakripisyo ni Luca ang kanyang sarili. Naningkit ng husto ang mga mata ni Eric. Ang kanyang mukha ay komplikado at malalim sa oras na ito. Kumakabog ng husto ang kanyang dibdib, at blanko ang kanyang isip. Kinuyam niya ang hawakan ng wheelchair na may malungkot na mukha. Medyo nag-alinlangan si Luca nang magdesisyon siya. Ang bango ng mint noon. Mukhang hindi angkop na gumamit ng panghugas ng katawan na may mabangong strawberry. Pagkatapos noon, mahusay na ipinimpla ni Luca ang body wash sa kanyang kamay at isasabon na sana ito sa katawan ni Eric nang pigilan siya ni Eric. Malalim, mapang-api, at pinipigilan ang boses ni Eric. "Lumabas ka," sinabi niya sa pamamagitan ng clenched na ngipin. Nakaramdam man ng lamig si Eric, hindi niya kinaya ang ideyang muli siyang hawakan ni Luca ng masinsinan. Alam niyang mababaliw siya. Bahagyang nanlamig ang mabangis na mukha ni Luca nang medyo nagulat siya. Bakit ang bilis magbago ng ugali niya? Hindi ba ngayon lang siya nag-enjoy? Hinawakan ni Luca ang bote ng body wash at mukhang gusot. "Mr. Ferguson, ayaw mo talaga ng masahe. Ito ang utos ni Miss Stanton." Pinandilatan ni Eric si Luca ng matalim at malamig na tingin. Ang kanyang mukha ay lubhang malungkot. "Kailangan mo bang ulitin ko?" Napaawang ang labi ni Luca. "Sige." Dahil tumanggi siya, hindi ko siya mapipilit. Ibinaba niya ang mga gamit sa kamay, tumalikod, at umalis. Nanatili si Eric sa banyo ng buong 3 minuto, sinusubukang pakalmayan ang sarili at kontrolin ang kanyang emosyon. Di ba sabi ng mataba na iyon, gagawa siya ng paraan para mawala si Luca? Bakit hindi siya nagpakita ngayon? Mahinahon niyang isinuot ang kanyang bathrobe, lumabas ng banyo, at mahinang nanlamig nang makita ang babae sa kwarto. Tumayo si Nicole sa pintuan ng kwarto at kumaway kay Luca bago pumasok. Si Eric ay nakasuot ng bathrobe na nagpapakita ng kanyang well-defined collarbones. Tumulo ang mga butil ng tubig sa kanyang buhok at nagkataong bumagsak sa kanyang hubad at sexing dibdib. Nagtaas ng kilay si Nicole. Isang kislap ng liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Talagang hindi nagkakamali ang figure ni Eric. Hindi katakataka na gusto ni Eric na makabuo ng mga maling paraan. Sinusubukan niya akong ligawan. Lumalim ang ngiti ni Nicole. "Mr. Ferguson, nasiyahan ka ba sa serbisyo ni Luca?" Nang maisip ni Eric ang imaheng iyon kanina, gusto lang niyang i-refresh ang buong katawan. Masungit ang mukha niya, puno ng dismaya at galit. "Nicole, hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Bakit naging ganito? Ano man ang naisip ko ay hindi natupad." Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mata ni Nicole habang nakatingin sa kanya. "Bagamat nandito ako para alagaan ka, hiwalay na tayo, kaya dapat iwasan natin ang anumang maling pakikipag-ugnayan." Sinadya ni Nicole na idiin ang salitang, "divorced." Naninigas ang mukha ni Eric. Agad na lumabo ang liwanag sa kanyang mga mata. Looking at her smile, agad nawala ang galit at panlalamig sa mga mata ni Eric. Isang bakas ng kapeitan ang napuno ng kanyang bibig. Sa wakas ay natikman ni Eric ang nakakasakit ng pusong pagkasakal. Parang walang direksyon, walang pag-asa. Ang kanyang mga salita ay nagtulak sa kanya sa kailaliman, iniwan siyang walang kapangyarihan. Hindi pinansin ni Nicole ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Eric at ngumiti. Kung lumabas ang sabi-sabi, paano pa tayo magpakasal sa ibang tao sa hinaharap? Kabanata 413. Mga pabago-bagong lalaki. Magaling si Nicole sa pagsaksak sa puso ng mga tao, lalo na kay Eric. Nakakamangha ang pakiramdam.
Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakapatong sa pinto habang nakatingin kay Eric na may walang pakialam ng ngiti. "Good night, Mr. Ferguson." Umalis si Nicole nang hindi naghihintay ng sagot niya. Nilinaw niya ito sa kanya, kaya tiyak na mauunawaan niya ito. Kung siya ay nagkunwaring hindi naiintindihan, kung gayon mayroon siyang iba pang mga paraan upang magising siya mula sa kanyang mga maling akala. Napakaluma na ng kanyang mga pakulo. Madilim at nagtatampo ang tingin ni Eric habang nakatitig sa kanyang papaalis. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Halatang napakasakit, ngunit hindi niya masisisi ang sinuman at maaari lamang niyang tiisin ang sakit dahil karapat-dapat siya. Ang batayan para sa proyekto mula kay Clayton Sloan ay natapos. Ang mga pagtutukoy nito ay napaka-ambisyoso, na kinasasangkutan ng isang malaking saklaw. Isa sa pinakamahalagang bahagi ay ang pagsulong ng pananaliksik ng kanilang kasalukuyang proyektong Artificial Intelligence. Kaya, kinasali ng Stanton Corporation ang J&L Corporation sa pangunahing proyekto. Noong nakaraang pagkakataon, ang anunsyo ng J&L Corporation ng kanilang Al-Doctor na maaaring makakita ng mga sakit ay nagtulak sa kanila sa spotlight. Nakatanggap sila ng mataas na papuri sa buong mundo at nakakuha ng maraming mamumuhunan. Ang Stanton Corporation at Ferguson Corporation ay nagmonopolyo din sa merkado sa artificial intelligence. Ganun pa man, hindi napigilan ang kanilang pagsasaliksik at pagunlad dahil ang ibang mga bansa ay maaaring makahabol dito ng mabilis. Kung hindi nila maitatago ang kanilang pangunahing teknolohiya, mawawalan sila ng pagkakataong maging pinuno ng merkado. Sa makatuwid, iminungkahi ni Nicole para sa proyekto ni Clayton na saklawin ang pagsasaliksik at pagpapaunlad ng J&L Corporation upang mapabilis ang pagunlad. Bagamat nangangahulugan ito na ang pie ay higit pang mahahati, ang mga benepisyo ay mas hihigit sa mga disadvantage sa katagalan. Naisip ni Nicole ang planong ito at nakipag-usap kay Grant sa madaling araw na, syempre walang problema dito. Kung ibinahagi ang malaking pie na ito, mas kaunti ang mga may inggit na partido. Kaya lang, ang pakikipagtulungan sa J&L Corporation ay hindi maiiwasang kasangkot din ang Ferguson Corporation. Gayunpaman, ang mga alalahanin na ito ay walang silbi. Batay sa lakas ng Ferguson Corporation, magiging icing on the cake lang kung sasali sila sa kooperasyong ito. Medyo malamig at mahalumigmig ang simoy ng hangin sa umaga. Pumili si Nicole ng manipis na itim na damit na pinalamutian ng maliliit na perlas sa laylayan. Ito ay formal at matikas na may pahiwatig ng kasiglahan na nagpamukha sa kanya na magiting at napakaganda. Pagkababa ni Nicole ay masayang kumaway si Toto sa kanya. "OMG! Miss Stanton, ang ganda-ganda mo ngayon. Nung nasisinagan ka ng sikat ng araw ngayon, para kang lumabas sa isang oil painting." Natigilan si Nicole. Buti na lang at nakahawak siya sa railing. Kung hindi, mahuhulog lang siya sa hagdan. Tumabi si Luca na walang ekspresyon ang mabangis na mukha. Bumaba ang sulok ng kanyang mga labi, na nagpapahayag ng pang-aalipuste sa pag-uugali ni Toto. Umupo si Eric sa dining table na nakasuot ng itim na loungewear. Ganun pa man, mukha pa rin siyang reserved, cool, at marangal. Maamo ang ekspresyon niya na para bang wala ang episode kagabi. Habang pinagmamasdan siyang bumaba ng hagdan, bahagyang ngumiti si Eric. "Magandang umaga." Nagtaas ng kilay si Nicole. "Magandang umaga." "Ha, siguradong pabago-bago ang lalaking ito." Nagluto si Toto ng isang handaan para sa almusal, kasama ang lahat ng uri ng Western at kahit na Asian cuisine. Ang lahat ay well-plated at mukhang sobrang kaitikam-takam. Dahil hindi binanggit ni Eric ang awkwardness kagabi, hindi rin sinasadya ni Nicole na pag-usapan ito. Anyway, si Eric ang hindi masayang party. Umupo si Nicole sa hapagkainan at labis na interesadong tikman ang bawat ulam. Bigla siyang may naisip at tumingin sa kanya. "Nga pala, nakita ko si Miss Ferguson nung namimili ako kagabi." Kalmado ang mukha ni Eric na walang kahit katiting na pagtataka na para bang alam na niya ang tungkol dito. "Alam ko. Sinabi sa akin ng manager ng tindahan ang tungkol dito." Paano siya napunta doon? Kabanata 414. Mukha lang ang inaalagaan niya. Dahan daw ang kinain ni Eric Ferguson ang sushi sa kanyang harapan. Medyo maarte ang maselang at matikas na galaw ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga salita ay may kaunting lamig.
I'm just teaching her how to be a person in the fastest way possible. Kumunot ang noo ni Nicole at hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Matiyag ang paliwanag ni Eric, snob kasi siya dati, kaya hindi niya akalain na balang araw ay maglilingkod siya sa iba. Magbibigay ito ng leksyon sa kanya. Napataas ang kilay ni Nicole at agad na naintindihan. Kaya lang kay Ingrid, medyo masyadong malupit ang ganoong parusa. Hindi tulad ng mga ordinaryong tao na kailangang suportahan ang kanilang mga pamilya, si Ingrid ay isang layaw na binibini mula ng ipanganak. Hindi napigilan ni Nicole ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Napakalupit ni Eric kahit sa kanyang kapatid, na nagpaisip kay Nicole na hindi siya dapat maniwala sa ipinakitang kahinaan ni Eric. Gayunpaman, mula sa ibang pananaw, ang mga hamak na tulad ni Ingrid ay nasa lahat ng dako. Kayang-kaya ng pamilyang Ferguson na suportahan si Ingrid habang buhay, kaya ginawa lang ito ni Eric dahil sa nararamdaman niya para kay Nicole. Mabilis na tinapos ni Nicole ang kanyang pagkain at pumunta sa opisina. Si Eric at Toto lang ang naiwan sa Imperial Gardens. Tumingin si Toto kay Eric na nagniningning ang mga mata at tuwang-tuwang tinanong ito, "Mr. Ferguson, naging maayos ba kagabi?" Sa pagbanggit nito, hindi man lang nakagat ni Eric ang kanyang pagkain. Nagyayelo sa isang iglap ang kanyang tingin habang nakatitig kay Toto. Malamig siyang ngumuso at itinulak ang sarili pabalik sa study. Stanton Corporation. Inatasan ni Nicole si Logan na makipag-ugnayan kay Clayton Sloan upang kumpirmahin ang pagkakasangkot ng J&L Corporation sa proyekto bago makipag-ugnayan kay Gerard Lickman upang gawin ang mga follow-up na pagsasaayos. Upang maiwasang makita si Eric sa Imperial Gardens, nagpasya si Nicole na pangasiwaan ang bagay na ito ng personal. Ang tatlong partido na kasangkot sa kooperasyon ay nagpasya na magpulong sa J&L Corporation upang tapusin ang mga detalye. Dahil kailangan pang maunawaan ni Clayton ang tungkol sa partner na ito, sinamantala niya ang pagkakataong pumunta at bisitahin ang R&D department ng J&L Corporation. Para sa pulong sa hapon, pumunta si Nicole upang maghanda ng maaga, kasama ang isang bagong project assistant, si Tucker. Si Tucker ay isang fresh graduate na gumagawa pa rin ng kanyang internship at kinuha sa isang grupo ng mga lumang timer dahil wala siyang background. Kaya naman, hindi siya madaling masway. Siya ay may matatag na paninindigan at hindi nagtatanim ng anumang ambisyon o kasakiman sa kanyang pigil at dalisay na mga mata. Pinakamahalaga, pahahalagahan ni Tucker ang pagkakataong ito at magsusumikap para sa pambihirang pagkakataong ito na patunayan ang kanyang sarili dahil mas mahusay ito kumpara sa pag-akyat sa hagdan ng hakbang-hakbang. Kaya, pinakaangkop si Tucker na mag-follow up sa proyektong ito. Naghanda si Gerard Lickman ng pansamantalang opisina para sa kanila. Nang dumating sina Nicole at Tucker, nakipagkita sila sa mga tauhan ni Clayton. Ang pagpupulong ay nakatakdang 3:00 ng hapon. Nakita ni Gerard si Tucker sa likod niya at bahagyang nagtaas ng kilay. Hindi sumama si Logan. Naisip niya na hindi magiging komportable si Nicole na ibigay sa iba ang ganoong mahalagang proyekto, lalo na sa isang baguhan. Sagot ni Nicole, busy siya sa ibang bagay. "This is my new assistant, Tucker." Tumango si Gerard. May shares pa si Mr. Ferguson sa J&L Corporation, kaya dadalo din sa meeting na ito ang isang representative mula sa Ferguson Corporation. Ito ang inaasahan ni Nicole, kaya mahinahong tumango siya. Anyway, nagpapagaling si Eric sa bahay, kaya hindi siya sumipot sa meeting. May kumatok sa pinto sa sandaling ito. Ito ay si Clayton Sloan. "Miss Stanton, Mr. Lickman. Nakakaabala ba ako?" Napangiti si Nicole. "Welcome." Sa sandaling makita ni Nicole si Clayton na may hawak na isang bouquet ng white chrysanthemums, natigilan si Nicole at tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap. Bahagyang nagulat din si Gerard. Si Clayton ay may mature, matatag, at mahiwagang ugali na nagdadala ng marangal na kawalang interes. Ang kumpol ng mga puting chrysanthemum na hawak niya ay parang wala sa pwesto. Anong ginagawa niya? Ang mag-ama na ito ay humalili sa pagbibigay sa akin ng mga bulaklak ng pangungulila. Gusto ba nila akong patayin? Napaisip si Nicole sa sarili. Kabanata 415. His sense of crisis. Dahil sa pagiging magalang, itinago ni Nicole ang kaisipang iyon sa sarili. Naramdaman agad ni Clayton ang pagbabago ng mood ni Nicole at ngumiti ng disente. "Hiniling sa akin ni Michael na ibigay ito sa iyo.
Sabi niya gusto mo, pero duda ako. Dahil doon, casual na inihagis ni Clayton Sloan ang bouquet ng white chrysanthemums sa gilid ng mesa at inabot ang kamay para makipagkamay kay Gerard Lickman. Ano bang iniisip ko para paniwalaan ang anak ko na white chrysanthemums lang ang gusto ni Nicole? Napaisip si Clayton. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Oh, si Lil Michael pala. Sa pag-iisip nito, na-miss ni Nicole ang bata dahil ang tagal na niyang hindi nakikita. Nakabawi si Nicole at nakipagpalitan ng kasiyahan sa iba. Tumawag si Gerard at ibinaba ang tawag pagkatapos ng ilang salita. Sabi ni Gerard, punta tayo sa conference room. Nandito na lahat. Nang makarating sila sa conference room at nakita ang mga tao sa loob, bahagyang natigilan si Nicole. Talagang dumating si Eric Ferguson ng personal. Bagamat nakaupo si Eric sa isang wheelchair, hindi ito mukhang awkward. Siya pa rin ay may isang kahangahangang aura at nagawang utusan ang eksena. Walang masyadong sinabi si Nicole tungkol sa pagdating niya. Naging maayos ang pagpupulong. Ang proyektong ito ay orihinal na kooperasyon ng Stanton Corporation at Clayton Sloan. Kahit na ang J&L Corporation ay kasangkot, si Gerard Lickman ay hindi nakakuha ng mga dibidendo mula dito. Gayunpaman, hindi dapat maliitin ang mga benepisyo mula sa pagsali sa proyektong ito. Natapos ang simpleng pagkikita. May pag-uusapan pa si Clayton kay Nicole kaya pumunta silang dalawa sa opisina ni Nicole. Sa meeting room, tiningnan ni Eric ang papaalis na likod ni Nicole na bahagyang singkit ang mga mata. Hindi napigilan ni Gerard na matawa. Nababalisa ka ba ngayon? Matalim na sulyap ni Eric kay Gerard. Nasaan ang bagong katulong? Pakiramdam niya ay hindi magiging banta sa kanya si Clayton Sloan dahil may anak siya at nagdadalamati pa rin sa yumaong asawa. Ang layunin ni Clayton na bumalik sa Medianya ay para lamang sa negosyo. Gayunpaman, labis na hindi komportable si Eric sa fresh graduate assistant na iyon na lumitaw sa tabi ni Nicole. Natanggap ni Eric ang tawag ni Gerard tungkol sa meeting kanina. Bago siya lumabas ng bahay, sinabi ni Toto, "You can't give that fresh grad a chance. Kahit hindi niya may kumpara sa iyo, ang mga young hunks na ganyan ay marunong makipag-sweet talk sa mga babae at madaling manligaw ng babae, kaya ikaw. Kailangang pumunta at takutin siya." Nasa bulsa ang kamay ni Gerard habang nakasandal sa mesa. Naningkit ang nakangiti niyang mga mata. "Mr. Ferguson, mayroon ka talagang sense of crisis." Kumaway si Gerard at sinenyasan si Tucker na pumasok. Inakala ni Tucker na hinahanap siya ni Nicole, ngunit pagdating niya sa conference room, nakita na lang niya ang dalawang malalaking shot na ito na may kahangahangang aura. Nagkaroon ng labis na lamig sa silid. Isang fresh graduate na tulad ni Tucker na walang gaanong karanasan ang lumakad ng may pagpipigil. Pinagpatong niya ang kanyang mga kamay at bahagyang yumuko. "Mr. Ferguson, Mr. Lickman, may iuutos ka ba sa akin?" Dahil narito si Tucker upang i-follow up ang proyekto, kailangan niyang gawin ang anumang iutos sa kanya dahil sila ang kanyang mga amo. Nakaupo si Eric sa kanyang wheelchair na may mapurol na ekspresyon, ngunit siya ay nagtatampo at nakakahimok na vibe na nagbigay ng hindi nakikitang panggigipit ng hindi niya kailangang sabihin. Ibinaba niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang mga minuto sa kanyang harapan, pagkatapos ay hindi sinasadyang sumulyap kay Tucker, na nakatayo doon na magalang na mukhang nalilito. Mahina at malinaw ang boses ni Eric. "Anong pangalan mo?" "Mr. Ferguson, ang pangalan ko ay Tucker." Isang mahinang, manam, ang pinakawalan ni Eric at hindi na muling nagsalita. Nabalot ng patay na katahimikan ang silid. Kitang-kita ang nerbiyos sa mukha ni Tucker. Naguguluhan din ang mga mata niya. "So, ano nga ba ang tawag nila sa akin dito?" Napaisip si Tucker. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita si Eric. "Kakasali mo lang sa workforce. Hindi sumama si Logan kay Miss Stanton ngayon." Agad namang tumanggo si Tucker at sumagot, oo. "Logan ay busy with other projects. I just joined last month." Kinabahan siya lalo na sa harap ni Eric Ferguson. Kaya naman, hindi niya sinagot ang mga tanong ni Eric. Tiningnan siya ni Eric ng ilang segundo at pinaikit ang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumaba ang sulok ng kanyang labi. "Napakahalaga ng proyektong ito, kaya huwag mong pababayaan si Miss Stanton. Maaari kang umalis." Ang mga salita ni Eric ay may likas na pagmamataas at awtoridad. "Oo, Ginoo."
Nakahinga ng maluwag si Tucker at nagmamadaling lumabas ng conference room. Tungkol saan iyon? Nalilito ang isip ni Tucker. Tinapik ni Gerard ang mesa. Iyon lang. Kabanata 416. Ang ganitong uri ng magaspang na trabaho. Naisip ni Gerard Lickman na makakapanood siya ng magandang palabas. Malamig na sulyap sa kanya ni Eric. Mataas ang standards ni Nicole at hindi man lang ganyan ang tingin sa mga minions. Kung si Tucker ay may kamukhang kalmado at kumpiyansa, hindi siya bibitawan ni Eric ng ganoon kasimple. Pakiramdam ni Eric ay nakakainsulto kay Nicole ang pagkakita sa gayong tao bilang isang kalaban. Naging maayos ang talakayan ni Nicole at Clayton dahil magkapareho sila ng pananaw sa karamihan ng mga bagay. Makalipas ang halos kalahating oras ay lumabas na sila ng opisina. Dahil may trabaho pa si Clayton pabalik sa hotel, pinaalis siya ni Nicole. Kamakailan lang ay hindi nagpakita si Lil Michael. Natakot ba siya sa aksidente sa sasakyan noong nakaraan? Magalang nang umiti si Clayton. Naranasan pa niya ang pambobomba, kaya paano siya matatakot? Nakahanap lang siya ng ilang tutor, kaya medyo may homework siya nitong mga nakaraang araw. Naintindihan naman agad ni Nicole. Buntong hininga. Wala talagang kalayaan ang mga bata. What a poor baby. Kung gusto mo siyang makita, pwede kang pumunta sa hotel anytime. Nami-miss ka na niya. Dagdag ni Clayton. Tumango si Nicole. Magaling. Nakatayo silang dalawa sa harap ng elevator. Bago pa man dumating ang elevator ay nanggaling sa likuran ang boses ni Eric. Uuwi na. Bahagyang nagulat si Nicole. Nandito pa rin siya. Magalang na tumango si Clayton bilang pagbati, na sinagot naman ni Eric ng parehong kilos. Nakatutok ang mga mata ni Eric kay Nicole. May nakakalokong ngiti ang mga sulok ng kanyang iips. You should be free after this meeting, right? Sabay na tayong umuwi. Ang kanyang mga salita ay hindi maliwanag. Sabay uwi. Natigilan si Nicole saglit. Iniyuko niya ang kanyang balingkinitang leeg upang tumingin sa ibaba sa oras na iyon. Lampas na talaga ng office hours. Kailangan ko pa. Walang malay na tanggi ni Nicole. Pinapanta ako dito ni Toto at umalis na. Hindi mo naman ako hahayaang bumalik mag-isa, diba? Malumanay na sabi ni Eric at may pahiwatig ng masungit na pagpupursage. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Nakakainis na jerk. Dumating ang elevator sa sandaling iyon. Si Clayton ay nakatayo sa likuran nila na parang isang maginoo. Hindi sinasadya ni Eric na pasukin ang sarili, kaya tumangala siya kay Nicole na may inosente at mahinang ekspresyon. Gusto niya bang itulak ko ang wheelchair niya sa harap ni Clayton? O gusto niyang itulak ni Clayton ang kanyang wheelchair para sa kanya? Napaisip si Nicole. Magkatulad ang ugali ng dalawang lalaki. Hindi ito magiging mabuti kapag nasira ang balanse. Hindi maisip ni Nicole na itinulak ni Clayton ang wheelchair ni Eric, kaya na-i-roll niya si Eric sa elevator at tumayo sa likuran nito. Nasiyahan dito si Eric at malumanay nang umiti. Makalipas ang 2 segundo, hindi pa rin lumalakad si Clayton sa elevator. Magalang na tumango si Clayton sa kanila at sinabing, nakalimutang tanggalin iyong bouquet of white chrysanthemums. Hindi magandang iwan sila dito ng ganyan. Makipag-ugnayan tayo. Bahagyang tumango si Eric na may hiwalay at magalang na ngiti, saka inabot ang kamay para pinindot ang close button. Hindi nakaimik si Nicole. Natahimik sandali ang elevator. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo at nagpadala ng mensahe kay Tucker, na nagtuturo sa kanya na tandaan ang ilang mga bagay. Hinihintay ni Lucas si Nicole sa ibaba. Pagkarating ng elevator ay agad siyang naglakad. Lumabas si Nicole ng elevator nang tawagin siya ni Eric. Nicole. Tuluyan na niyang nakalimutan na kasama niya si Eric sa elevator. Naghihintay si Eric na itulak siya nito. Huminto si Nicole sa kanyang mga yapak at kumunat ang noo. Akmang babalik siya at itulak siya palabas, si Luca ay nagmamadaling humakbang pasulong. Miss, hayaan mo akong gumawa ng ganitong uri ng magaspang na gawain. Natigilan si Eric. Tumango si Nicole bilang kasiyahan at nagpatuloy sa paglalakad. Lumapit si Luca kay Eric at itinulak ang kanyang wheelchair, ngunit napakabilis niyang maglakad para makasabay kay Nicole at walang pakialam sa steadiness ng wheelchair. Napahawak si Eric sa kanyang noo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang magawa. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya hahayaang umalis si Toto ng ganoon kaga. Sa Imperial Gardens.
Nais ni Nicole na bumalik sa kanyang silid upang ayusin ang ilang mga ideya mula sa pagpupulong kanina at iniwan si Eric kay Luca. Pagpasok nila sa bahay, wala itong batik. Si Toto ay nagsuot ng maliit na pink na apron at nagmamadaling lumapit upang kunin ang kanyang sapatos nang makita siyang pumasok. Miss Stanton, bumalik ka na. Nagtrabaho ka ng husto. Paanong ang mga taong tulad mo ay namamahala ng napakaraming araw-araw at pinapanatili ang iyong kamangha-manghang kagandahan? Ginawa kita ng isang masustansyang vegetarian na sopas. Ito ay mababa ang calorie at masarap. Tumingin sa kanya si Toto na may nakakainggit ng ngiti na ikinatigil ni Nicole. Kabanata 417. Determinado na lumpo. Napangiti si Nicole. Salamat, pero akyat muna ako. Oo naman, sigurado. Nasa kalagitnaan na ng hagdan si Nicole nang buksan ni Luca ang pinto. Tumingin siya sa likod at nakita niya si Eric na itinulak papasok. Tuwang-tuwang bati ni Toto kay Eric dahilan para umindayog ang kanyang maliit na pink na apron sa kanyang mga galaw. Mr. Ferguson, bumalik ka na. Ang isang lalaking tulad mo na araw-araw na nagsusumikap ngunit nagpapanatili pa rin ng gayong kagandahan ang pinakaangkop para kay Miss Stanton. Kayong dalawa ay perpekto para sa isa't isa. Sigh. I don't kahit alam mo kung anong mga salita ang pinakamahusay na maglalarawan sa iyo. Aakyat na sana si Luca pagkatapos ni Nicole. Nang marinig niya ang sinabi ni Toto, bigla siyang napahinto sa kanyang mga yapak. Lumingon siya. Ang mabangis niyang mukha ay may ilang sandali ng pag-aalinlangan. Sa tingin ko isa lang ang paraan para ilarawan siya. Nagningning ang mga mata ni Toto. Tuwang-tuwa siyang tumakbo dahil ito ang unang pagkakataong kusang loob ni Luca ang usapan. Ito ay isang magandang senyales ng kanilang pagtibay ng relasyon. Anong salita? Determinado na Pyle, sagot ni Luca. Napataas ang kilay ni Nicole at hindi napigil ang tumawa. Lalong nanlamig ang walang imak at madilim na at masungit na mukha ni Eric. Si Luca ay hindi mataas ang pinag-aralan at nadama na walang mali sa kanyang sinabi. Lumapit lang siya kay Nicole. Natigilan si Toto saglit. Ramdam na ramdam niya ang unti-unting nakakakilabot na vibes mula kay Eric. Bigla siyang nagsisi na naghahanap ng sense of belonging kay Luca. Anong maling hakbang? Matalim ang tingin ni Eric na tumangala sa hagdan. Agad na binawi ni Nicole ang kanyang ngiti. Napilayan lang ako dahil sa kanya. Paano niya ako tinatawanan? Walang konsensya. Medyo nagilty si Nicole at bahagyang umubo. Si Mr. Ferguson ay isang pambihirang boss na may libu-libong empleyado sa ilalim niya, kaya syempre, hindi siya maaaring magpabeya. Nagtama ang kanilang mga mata. Saglit na natigilan si Eric bago pumulupot ang mga sulok ng labi niya sa isang ngiti. Nawala ang lungkot sa kanyang mga mata at napalitan ng lamang. Nicole, ang ganda ng mata mo. Si Nicole pa rin ang pinakamagaling. Pakiramdam ni Eric ay nabuhusan ng pulot ang buong katawan niya dahil sa tamis lang ang nararamdaman niya. Ito ay napakaaliw at mainit-init. Ito ang unang pagkakataon na pinuri siya ni Nicole ng ganito. Lumalabas na nag-iwan ako ng magandang impresyon sa kanyang puso. Nakahinga ng maluwag si Nicole at naisip, wow, ang lalaking ito ay madaling suyuan. Hindi siya galit pagkatapos niyang sabihin iyong mga salitang walang kabuluhan. Naisip ni Toto sa kanyang sarili, palagi kong sinabi ang parehong bagay. Bakit napakasaya ni Ginoong Ferguson nang sabihin ito ni Miss Stanton? Ito ba ang kapangyarihan ng pag-ibig? Narinig ni Luca ang sinabi ni Nicole at naisip niyang minamaliit niya si Eric kanina. Tumingin siya kay Eric ng seryoso at nagtanong, Mr. Ferguson, gusto mo bang maligo mamaya? Inaasahan niyang ipahayag ang kanyang pagkakasala sa pamamagitan ng mga aksyon. Tahimik ang buong bahay. Matindi ang pagkibot ng mga talukap ni Toto. Tiningnan niya ang masungit na mukha ni Luca, pagkatapos ay sinulyapan niya ang malamig at mahigpit na mukha ni Eric. Hindi nagtagal, naintindihan ni Toto ang nangyari kagabi. Nasira ang napakagandang plano ko. Tumaas ang isang kilay ni Nicole at nakitang malapit nang mamatay si Eric sa sobrang inis. Hindi siya kumibo at nagmamadaling bumalik sa kanyang kwarto. Maya-maya, nakatanggap si Nicole ng tawag mula kay Clayton. Tinatanong niya kung gusto ni Nicole na maging kasama niya sa isang private networking event. Kalmado ang boses ni Clayton habang sinasabi, I found a clue to your car accident. It's related to someone who will be at ang reception ngayon. Syempre pumayag naman si Nicole nang walang pag-aalinlangan.
Aalis na ako agad. Nang dumating si Nicole sa Imperial Gardens, hindi siya nag-impake ng anumang mga gown para sa mga formal na okasyon. Kaya, pumili siya ng damit na sutla mula sa dressing room. Siya ay tumingin sa hindi kapani-paniwalang napakaganda. Pagkalabas niya ng kanyang kwarto ay nagkataon na lumabas si Eric mula sa study. Nakita niya ang suot nito at bahagyang kumunot ang noo, gustong magsalita. Kabanata 418. Preferred Ladies. Walang pakialam na tumingin si Nicole kay Eric at sinabi ni Clayton na may nakita siyang clue tungkol sa aksidente sa sasakyan. I'm meeting him at a reception and will be back later. Naging solemn na at malamig ang kutis ni Eric. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Mag-iingat ka kung ganoon. Tumanggo si Nicole at bumaba na. Sinundan siya ni Luca. Nagmamadaling naabutan sila ni Toto. I'll go too. Miss Stanton, isama mo ako. Paprotektahan kita. Labis ang pag-aatubili ni Nicole na magsalita dahil pakiramdam niya ay maaaring makasakit sa pride nito ang mga salita nito. Inilibot ni Luca ang kanyang mga mata at sinabing, Miss Stanton is safe with me. Luca, halatang bodyguard ka, pero kaya kong protektahan si Miss Stanton ng patago. Sa ganoong paraan, mas ligtas. Umaasang tumingin si Toto kay Eric. Bilasan mo. Magsabi ka ng isang bagay para sa iyong sarili. Napaawang ang labi ni Eric. Isama mo siya kung ganoon. Kung may mangyari man, wala kang pakialam sa kaligtasan niya. Walang imek si Toto. Nagtaas ng kilay si Nicole. Kahit ano. Pagdating nila sa venue ng reception, lumabas si Luca at pinagbuksan siya ng pinto. Pagkababa ni Nicole sa sasakyan, nakita niya si Clayton Sloan na nakatayo sa pintuan. Si Clayton ay nagmukhang isang marangal at misteryosong tao habang siya ay nakatayo doon na may ganoong katatag at walang malasakit na ugali. Lumapit siya kay Nicole at tumanggo na may magaang ekspresyon. Huwag kang mag-alala, walang mga estranghero sa paligid. Ang implikasyon ay hindi magkakaroon ng anumang biglaang pag-atake. Napangiti si Nicole at gumaan ang pakiramdam. Tumayo silang dalawa sa may pintuan at magkasunod na pumasok. Napaatras ng ilang hakbang si Luca para dumistansya sa kanila. Sa kanyang likuran, lumapit si Toto at bumulong, sino ang big boss na iyon? Hindi ko alam. Sinulyapan siya ni Luca, ayaw magsalita. Persigido si Toto. Is he trying to woo Miss Stanton? You have to follow closer. How can you leave them alone? Napakaganda ng lalaking iyon na may pambihirang at marangal na ugali. Sa isang sulyap ay masasabi ni Toto na hindi siya ordinaryong tao dahil ang aura ng lalaking iyon ay maihahalin tulad kay Eric. Agad na nakaramdam ng krisis si Toto. Walang ekspresyon si Luca at hindi pinansin si Toto. Hinampas ni Toto ang kanyang hita at tumingin sa walang kwentang Luca. Sa sarili ko lang maaasahan ko. Sa isiping iyon, pumasok si Toto nang may tuwid na mukha. Pumasok sina Nicole at Clayton at nakita ang ilang pamilyar na mukha. Ang iba ay mga bagong mukha. Ang kapaligiran ng banquet hall ay kaaya-aya na may magandang musika mula sa isang live na banda. Ang mga lalaki at babae ay matikas na sumasayaw habang ang iba ay naghahalo. Ito ay isang magandang kapaligiran sa network talaga. Ang babaeng kasama pala ni Mr. Sloan ay si Miss Stanton. Mukhang solid ang cooperation nila. Huwag mo nang isipin iyon. Kung maibibigay ni Mr. Sloan ang Ferguson Corporation at piliin ang Stanton Corporation, wala na tayong pag-asa. Oh, may nangyayari ba sa pagitan ni Mr. Sloan at Miss Stanton? Siya, may death wish ka ba? Ang mga bulong na iyon ay dumaloy sa tenga ni Nicole, na hindi niya pinansin ng nakangiti. Marahil ay hindi nila malalaman ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang pagtutulungan. Hindi rin interesado sina Nicole at Clayton na ipaliwanag ang kanilang sarili sa lahat. Tumingin siya kay Clayton na may pagtataka. Si Clayton ay nagpunas ng walang pakialam na sulyap sa mga nagchichismisan, na naging dahilan para i-zip nila ang kanilang mga bibig sa isang iglap. Ibinaluktot ni Clayton ang kanyang braso na parang isang maginoo. Walang sabi-sabi, marahan itong kinuha ni Nicole at ngumiti ng walang kapintasan. Ang kanilang matalik na kilos ay makukumbansi lamang ang iba sa kanilang matatag at maayos na pakikipagtulungan. Maya-maya, lumapit ang tatlong pamilyar na tao dala ang kanilang mga baso ng alak para mag-toast. Nakilala ni Nicole na sila ang tatlong tao na inimbitahan ni Clayton sa private dinner sa hotel noong araw na iyon.
Theodore Shaw mula sa Shaw Company, Paul Newton mula sa Newton & Co., at Hayden Zink mula sa P&K Corporation. Dahil natapos na ang proyekto, hindi na nila kailangang maglakad-lakad kasama si Clayton. Kailangan lang nilang mapanatili ang basic courtesy. Si Theodore Shaw ay may hawak na tabako at mukhang mas casual. Ngumiti siya at tumingin kay Nicole ng makahulugan. Mr. Sloan, kung alam ko lang na mas gusto mo ang mga babae, pinapunta ko sana ang kapatid ko sa pribadong hapunan sa araw na iyon. Kahit na hindi kasing ganda at eleganteng si Miss Stanton, hindi naman siya masyadong masama. Sumagot si Clayton, kung ganoon, buti na lang at hindi mo siya dinala. Natigilan si Theodore. Kabanata 419. Maging madrosta. Hindi napigil ang tumawa ng dalawa pang natitira. Tinapik ni Hayden Zink ang balikat ni Theodore Shaw at sinabing, "If you don't mind that it's my third marriage, you can introduce me to your sister." Pinagulong ni Theodore ang kanyang mga bisperas at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Haha! Tumawa si Paul Newton sa gilid at itinaas ang baso sa kanyang kamay. Kahit ano paman, karapat-dapat ang Stanton Corporation sa proyektong ito. Congratulations! Nagtaas ng kilay si Nicole at itinaas ang baso bilang tugon. Salamat, Mr. Newton. Namilog ang mga mata ni Paul. Nabalitaan ko na nasugatan si Mr. Ferguson. Okay lang ba siya? Ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon kami ng appointment para mag-golf, pero pinaalis ito ng assistant niya at the last minute. Bibisitahin ko sana siya, pero masyado lang ako nahuli sa trabaho. Sabi ni Nicole, hindi ako sigurado. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan na si Nicole ang nag-aalaga kay Eric ay hindi alam ng iba kundi ang pamilya Stanton. Ayaw niyang lumipad ang chismis sa buong lugar. Tumawa si Paul. Oh, right. Paano mo malalaman ang kalagayan ni Mr. Ferguson kung hiwalay na kayo? Bahagyang napawi ang ngiti ni Nicole. Ang kanyang mga mata ay malamig habang sinulyapan si Paul Newton. Bagamat ginawa ni Paul na tila hindi sinasadya niya itong dinala sa okasyong ito. Napatingin si Paul kina Nicole at Clayton na may bahagyang pagtataka. Hindi kaya alam ni Mr. Sloan ang relasyon niyo ni Mr. Ferguson. Kakaibang tumingin kay Paul ang dalawa pang nakatayo sa gilid. Hindi nila naiintindihan kung bakit niya binabanggit ang bagay na ito sa oras na ito. Kung may nangyari sa pagitan ni Nicole at Clayton, ang pagbanggit nito ay maaaring makaapekto sa kanilang relasyon. Ngumiti ng mahina si Nicole. Malamig ang boses niya. Mr. Newton, salamat sa iyong pag-aalala, ngunit hindi na kailangang ipahayag ang aking relasyon kay Mr. Ferguson sa lahat, di ba? Naninigas ang mukha ni Paul. Ngumiti siya ng mahina. It's a slip of the tongue. Mahina ang boses ni Clayton. Mr. Newton, you don't need to concern yourself with this. Matagal ko nang kilala si Miss Stanton, kaya hindi na kailangang ilabas ang kanyang mga personal na gawain. Pagkasabi niya nito ay biglang nagring ang phone ni Clayton. Bahagya siyang kumunot ang noo at tumingin sa grupo. Patawarin mo ako. Naiwan si Nicole mag-isa kasama ang tatlo pa. Ngumiti siya na parang walang nangyari. Miss Stanton, matagal na ba kayong magkakilala ni Mr. Sloan? Tanong ni Paul sa kanya nang may pag-aalinlangan. Nagtaas ng kilay si Nicole at inisip na tila sobrang nag-aalala siya. Ay, hindi ko sasabihin sa iyo. Nang makita ang matigas na ngiti ni Paul, tumawa si Nicole at lumingon upang humanap ng mauupuan. Kahit papaano, lumabas si Toto nang wala sa oras na nakasuot ng parvano. May lumabas pang rosas sa bulsa ng suit jacket niya. Miss Stanton, nagtanong ako ng malinaw. Nagulat at hindi nakaimik si Nicole nang makita siyang ganito. Gusto niyang magpanggap na hindi siya kilala. Gayunpaman, hindi namamalayan ni Toto ang sarili at umupo sa tabi niya. Miss Stanton, nag-inquire lang ako tungkol kay Clayton Sloan. Bagamat medianian siya, matagal na siyang nanirahan sa ibang bansa bilang isang expatriate at may malawak na hanay ng negosyo. He's been single for so many years pero wala kahit isang babae sa paligid niya. Kumunot ang noo ni Nicole at pinutol siya. Ano ang gusto mong sabihin? Isipin mo. Napakahusay na mga kondisyon na walang babae sa paligid niya. 80% sure ako na bakla siya. Kumpiyansa na nagsalita si Toto. Walang magawang hinimas ni Nicole ang kanyang mga templo. May anak siya. Lumapit si Toto kay Nicole at hininaan ang boses.
Nabalitaan ko na hindi man lang kamukha ng anak niya. Kahit na hindi bakla si Clayton Sloan, sa palagay ko walang gustong maging madrasta sa batang iyon. Napabuntong hininga si Toto at itinaas ang mabilog na chubby na mukha na may pananabik na tingin. Pareho silang makapangyarihang lalaki, ngunit ang ating Mr. Ferguson ay ganap na malinis. Wala siyang anumang makalat na iskandalo o isang bata at tanging ang mga mata lamang ay para sa iyo. Siya ay napakadalisay at marangal. Paghahambing kay Clayton Sloan at sa ating Mr. Ferguson, pipiliin ko talaga si Mr. Ferguson kung babae ako. Kabanata 420. Ito ay isang bitag. Kinuha ni Nicole ang baso niya at sumimsim ng alak. Ayaw niyang kausapin si Toto. Gusto lang niyang magpanggap na hindi niya kilala. Mabilis na nakakuha ng atensyon ng iba ang one-sided na pag-uusap ni Toto at Nicole. Hindi napigilan ni Paul Newton at lumapit siya dala ang kanyang baso ng alak. Napatingin siya kay Toto ng kakaiba. Ang lalaking ito ay walang balak si Nicole na ipakilala si Toto. Sa kabaligtaran, tumayo si Toto at pinagmasdan si Paul. Ang mata ni Paul ay may masalimuot na pagnanasa na tila may kaunting puot at masamang hangarin. Tumawa si Toto. Nanliit ang mga mata niya sa mga biyak habang lumalapit para makipagkamay kay Paul. Hay nako! Ang tagal na. Nag-isip sandali si Paul. Nang makita kung gaano kapamilyar ang pagkilos ng lalaking ito, malamang na nagkita na sila noon pa, ngunit hindi maalala ni Paul kung sino ito. Ngumiti siya ng pilit. Oo. Nakita ko na kayo ni Miss Stanton ay may magandang kwentuhan. Naliligaw ba ako? Syempre hindi. Ikanaway ni Toto ang kanyang kamay. Siya ay kalmado, prangka, at hindi napigilan. Sa unang tingin, si Toto ay parang kilalang kilala sa mga tao rito. Walang kahit isang kapintasan ang kanyang ginawa. Ngumiti nang makahulugan si Paul sa dalawang tao. Miss Stanton, napakaganda mo talaga na may mga lalaki sa paligid mo kahit saan ka magpunta. Paano magiging karapat-dapat kay Miss Stanton ang isang tulad natin? Pinutol siya ni Toto at seryosong tumingin kay Paul Newton. Bagamat hindi kilala ni Toto kung sino si Paul, mukha namang mayaman si Paul at halatang may masamang intensyon kay Nicole. Nakikita mo, napakataba ko at pipi, at ikaw ay matanda na. Huwag tayong magpakatanga. Ang mga tulad ni Miss Stanton ay nararapat lamang sa mga tulad ni Mr. Ferguson. Noong una ay may tusong ngiti si Paul, ngunit mabilis itong nawala nang marinig ang mga salita ni Toto. Tinatawag niya akong matanda. Tanong ni Paul, saang kumpanya ka galing? Ngumiti siya ng sincere at sobrang curious. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay mukhang mapanganib. Para bang madaling mabangkarote ni Paul ang kumpanyang iyon sa sinabi ni Toto sa kanya. May kakayahan siyang gawin iyon. Sabi ni Toto, hindi ko sinasabi. Agad na tumahimik ang kapaligiran. Pinag-iisipan ni Nicole kung sasabihin niya ang ilang salita para kay Toto, ngunit hindi niya sinasadyang nakasalubong niya ang tingin ni Clayton mula sa hindi kalayuan. Ibinaba ni Clayton ang telepono at mabilis na naglakad. Medyo malungkot ang mukha niya. Hinawakan niya ang pulso ni Nicole at bumulong sa tenga nito. Gising na siya at nakakapagsalita na. Sinabihan kami ng doktor na magmadali. Nagising yung driver. Nagulat si Nicole at walang sabi-sabing sumunod sa kanya. Walang nakapansin na agad na nagbago ang mukha ni Paul Newton matapos itong sabihin ni Clayton. Nag-aalangan na tumingin si Toto kay Paul at hinabol si Nicole. Gayunpaman, huli pa rin siya. Umalis na sina Nicole at Clayton. Nagmamadaling sumunod si Lucas sa isa pang sasakyan at dinaglaon ay nawala sa gabi. Ikanaway ni Toto ang kanyang kamay. Walang naghintay sa kanya dahil napakabagal niya. Umupo si Nicole doon na kinakabahan. Gising na ba talaga siya? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Clayton. Ang mamahaling relo sa kanyang pulso ay sumasalamin sa malamig na mga ilaw sa kalye sa gitna ng dilim. Hindi na maliligtas ang taong iyon. Natigilan si Nicole. So, ito ay isang bitag. Bigla niyang naisip ang sinabi ni Clayton kanina at nagkaroon ng epiphany. Ang utak sa likod nito ay isa sa tatlong iyon. Binigyan siya ni Clayton ng mapagpahalagang tingin. Tama. Agad na nadurog ang puso ni Nicole. Inaakala niyang mga kaaway niya iyon, ngunit hindi niya sinaktan ang alinman sa tatlong iyon noon. Maaaring dahil pinili ni Clayton ang Stanton Corporation para sa proyekto.
Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at sinalubong ang tingin ni Clayton. Malamig at malalim ang boses niya. You guessed it right. Dahil talaga sa project. Naging komplikado ang ekspresyon ni Nicole bago niya pinakalma ang sarili. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Malamig ang mga mata ni Clayton. Nagyayelong boses niya. Nilagay ko ang mga mata sa paligid nila at ngayon ko lang nalaman ang balita. Hinanap nila ang parehong pribadong detective, na kumikita ng komisyon sa pamamagitan ng paglalaban ng pera para sa mayayaman at paglilipat ng mga ari-arian sa ibang bansa. Ang dagdag na pera sa bank account ng driver ay nagmula sa pribadong detective na ito ay offshore account. Nagulat si Nicole. So, sila ba talaga? Nagkaroon siya ng intuition na iyon ay si Paul Newton. Bagamat masungit si Theodore, prangka siyang tao. Si Hayden Zink ay palaging tuso at maingat. Si Paul Newton lamang ang nagpahayag ng malisyosong layunin sa kanyang mga salita. Lubhang hindi siya komportable. Malalaman natin sa lalong madaling panahon, sabi ni Clayton.